Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 921 hanggang 940. Kabanata 921. Kasabay ng mga bakas ng dugong inilabas ni Conrad kanina, mas lalong nahihiya si Zane ngayon. Anong F***? Ito ba ay mukhang isang lugar para sa iyo upang makipag-usap, ikaw stupid F****Sacker? Sa tingin mo ba si ***Tika? Tinitigan ng masama ni Henry si Zane at nagsalita. Matagal na siyang nagtitimpi at walang paraan na outrage siya sa pagkakataong magpakitang gilas. Paghakbang, hinawakan ni Henry ang kwelyo ni Zane at ngumisi. Hindi pa ako nakakakilala ng mga stupid F****Sackers na may mga alaala na kasing sama ng sa iyo. Kumusta naman ang mga tao sa mundong ito na puro saya lang ang natatandaan pero hindi yung mga panahong binugbog sila, Uminit ang pisngi ni Zane, mula sa inihaw na manok o sa sampal na ibinigay sa kanya ni Henry. Natakot siyang tumingin kay Henry at pinilit na magsalita ng galit. Nabaliw ka na ba, Henry? Galit ako. Tumawa ng malakas si Henry. Ikaw ang unang papatayin ko kapag nagalit ako. Henry, stop, mahinang tawag ni Jasper. Gusto niyang alisin sina Zane at Mitch, ngunit tiyak na hindi ito sa pamamagitan ng karahasan. Kung hindi, hiniling niya kay Julian na makipag-ayos sa kanila. Gayunpaman, habang sina Mitch at Zane ay talagang maliliit na fries, ang tunay na problema ay ang mga taong sumusuporta sa kanila. Ang karahasan ay malulutas ang maraming problema, ngunit ang mga hindi malulutas ng karahasan ay ang aktwal na malalaking gulo. Nilabas ni Jasper ang phone niya para tawagan si Jake pagkatapos niyang magsalita. Nakonekta ang tawag ng wala sa oras. Mr. Lane. Magalang na boses ni Jake sa kabilang dulo. Kumusta ang pag-usad sa bagay na hiniling kong tingnan mo? Tanong ni Jasper. Tumawa ng masama si Jake at sumagot, it was really easy. Hanggat handa kang magbayad, walang hindi mo magagawa sa Harbor City. Medyo may mga isyo ang taong ito na si Zane. Nalaman ko sa driver niya na may syphilis talaga si Zane. At ang babaeng nagbigay kay Zane syphilis ay tila manliligaw noon ni Bob. Malaking balita ito at hindi alam ng marami ang tungkol dito, ngunit sigurado akong totoo ito. Ayon sa iyong mga kahilingan, nailik ko na ang balita sa entertainment at gossip media outlets. Nagtaas ng kilay si Jasper. Balak lang niyang ilantad ang ilang maruruming sikreto ni Zane sa Harbor City ngunit hindi niya inaasahan na mahukay niya ang ganoong kalaking eskandalo. Naging kawili-wili ang mga bagay. Nakaawang tumingin si Jasper kay Zane. Ang imbesel na ito ay nasangkot sa maraming problema. Hindi siya hahayaan ng mga mamamahayag ng chismis, at malamang na hindi rin palalayain ng kanyang ama na si Bob ang gayong suwail na bata. Nagsalubong ang mga kilay ni Jasper nang tumingin siya at nakita niya na mahigpit pa rin ang hawak ni Henry sa kwelyo ni Zane at malapit nang mapunta sa kamay ni Henry ang dugo mula sa dumudugong ilong ni Zane. Mabilis siyang nagsalita, Henry, bitawan mo siya. Natigilan si Henry at lumingon sa kanya para itanong kung bakit. Matagal ko nang gustong talunin ang tanggang F***Sacker na ito. Minsan ko lang siyang masampal. Malinaw na ayaw bitawan ni Henry ang punching bag na ito. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Jasper ay agad na binitawan ni Henry na parang nakuryente. May syphilis siya. Banal na F***. Bakit hindi mo sinabi kanina? Agad na tumalon ng ilang metro si Henry habang patuloy na lumalabas sa kanyang bibig ang mga expletive. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 922. Hindi lang si Henry ang nabigla dahil sa mga sinabi ni Jasper ay nagbago ng husto ang ekspresyon ni Mitch. Para mawala si Jasper, naging close contact silang dalawa kamakailan. Alam lang ni Mitch na maaaring maipasa ang syphilis ngunit hindi niya alam kung paano. Kahit na alam niya na ang relasyon nila ni Zane ay hindi sapat para sa syphilis na maipasa, ang katotohanan na si Zane, na araw-araw niyang katabi, ay nagkaroon ng syphilis, kaya gusto ni Mitch na mag-barf at samuka. Si Zane,
Ang taong pinag-uusapan ay tuluyang namutla. Nakaugat sa kanyang mga buto ang takot at pagkabigla. Kahit na ang dugo ni Conrad at ang sariling dumudugo sa kanyang mukha ay hindi kayang takpan ang kanyang maputlang kutis. Tumingin siya kay Jasper na may wagas na takot, ang kanyang mga mata ay umiikot sa pagkahumaling at hindi makapaniwala habang umuungal, Bulge asterisk T. Ano ang pinagsasabi mo? Sino ang may syphilis? Papatayin kita. Si Zane ay kahawig ng isang maliit na bata na nalantad sa pagtatapon sa kanyang pantalon. Ipinagtanggol niya ang sarili at galit na binyantaan si Jasper sa pagtatangkang itago ang katotohanang nagsasabi si Jasper ng totoo. Mayroon nga siyang syphilis at hindi ito isang kwento ng kaluwalhatian. Kung mayroon man, ang balita tungkol dito ay hindi dapat sumikat. Oh, so fake news yun. Mahina ang tono ni Jasper. Kaya ang katotohanan na natulog ka sa dating kasintahan ng iyong ama ay peke rin. Diretsyong pinindot ni Jasper ang loudspeaker button sa phone niya habang nagsasalita. Hindi niya nilingon si Zane na nanginginig, ni Henry na excited sa chismis, o kahit kay Mitch na may hindi maipaliwanag na kakaibang ekspresyon sa mukha. Ulitin mo ang sinabi mo sa akin, mahina hong pakiusap ni Jasper. Mabilis na umalangaw-ngaw ang boses ni Jake sa mga speaker. May syphilis talaga si Zane. Upang kumpirmahin ang balita, pumunta kami sa kanyang pribadong doktor at natagpuan ang kanyang buong record ng medikal na kasama ang kanyang diagnosis at paggamot. Nalaman din namin mula sa kanyang pribadong doktor na ang isang babae na tinatawag na Tina Gross ay sumama din sa kanya para sa paggamot ng syphilis. Itong si Tina ay isang oman at nakipag-date siya kay Bob kalahating taon na ang nakalipas. Nalaman ng press ang tungkol dito, ngunit natapos siya ni Bob pagkaraan ng 3 buwan. Si Tina ay patuloy na nanatili sa Harbor City pagkatapos noon, nakatira sa isang high-end na kapitbahayan sa ilalim ng pangalan ni Zane. Ilang paparazzi ang nagpakuha ng mga larawan ni Zane at Tina na naghahalikan sa may bintana noon, ngunit binayaran sila ni Zane ng palihim. Nagawa naming makakuha ng ilang mga pelikula ng mga larawang iyon, bagaman. Kalmadong nagsalita si Jasper pagkatapos ni Jake, sige. Salamat sa gulo. Walang gulo. Ito ay bahagi ng aking trabaho, kung tutuusin. News should be all over the press tonight, I think, mahinahong sagot ni Jake. Mula sa tawag, narinig ni Jake na alam ni Zane na siya ang nasa kabilang dulo. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Jake. As far as Jake was concerned, walang isyo ang ma-offend kay Zane basta may Jasper siyang protektahan. Kahit mga tanga alam kung sino ang pipiliin nila Jasper at Zane. Pagtapos ng tawag, nilingan ni Jasper si Zane na hindi maganda at mahinahong nagsalita, you heard him. Sigurado akong magkakaroon ng magandang palabas ang Harborers na mapapanood ngayong gabi. Kahanga-hanga, sigurado akong mapapasaya nito ang mga board na Harborer. Ang cool niyan, pare. Hinampas ni Henry ang balikat ni Zane at nagsalita na may gulat na ekspresyon sa mukha, holy hell, I didn't know you have it in you to do something like this. Ano ito kahit na isinasaalang-alang, incest. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 923. Nako, but then again, ex-girlfriend niya lang ito at hindi iyong actual stepmother. Kahit na gusto kong malaman, tinanong mo ba ang babaeng iyon kung ikaw o ang iyong ama ay mas mahusay sa kama? Hahaha. Tinampol ni Henry ang kanyang hita habang siya ay napahagulgol. Habang lumalakas ang tawa niya, mas naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Zane. Pagkatapos, bigla niyang sinunggaban si Jasper, binawi ang lahat sa hindi inaasahang reaksyon nito. Napakunot ang noo ni Jasper. Kung wala si Julian dito, makaka-atres lang siya at makakahanap ng sandata na magagamit niya sa lalong madaling panahon. Isang kakaibang tunog ang ginawa ni Henry. Sa takot na baka may gawin si Zane kay Jasper, kinuha niya ang isang ceramic plate at binasag iyon sa mesa, handang saktan si Zane bago pa masaktan ni Zane si Jasper. Maging ang mga kilay ni Mitch ay nagsalubong. Kasunod nyon, isang magandang ningning ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Zane na sumusuntok kay Jasper. Magiging maganda ang lahat kung magalit si Zane at maalis si Jasper ngayon din. Mapahamak si Zane, ngunit si Mitch ay lalabas dito nang hindi nasaktan. Not to mention na magkakaroon din ng malaking problema si Mitch gaya ng naresolba ni Jasper for good. Sa isang iglap,
Biglang naging grand figure sa kanyang mga mata si Zane, na minamaliit niya sa lahat ng ito. Naramdaman pa ni Mitch ang urge na pasayahin si Zane. Ganito dapat kumilos ang isang Alapiers. Gayunpaman, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Tumalsik na talaga si Zane. Bagaman, hindi iyon para saktan si Jasper. Sa halip, napaluhod ang lalaki kasabay ng isang kalabog sa harap ni Jasper. Umabot siya para hawakan ang hita ni Jasper, nagsimulang humagulgol at humagulgol. Pasensya na po Mr. Jasper. I'm sorry, hindi kita dapat na-offend at hindi kita dapat pinaghirapan. Kasalanan ko lahat, para akong tanga. Ako ang bulag na tanga na walang alam. Tinaas ni Zane ang kamay niya para sampilan ang sarili. Malakas ang mga sampal, dahil agad itong nagdulot ng paglabas ng dugo sa gilid ng bibig ni Zane at namumula na ang pisngi nito. Pero please, Mr. Jasper, maawa ka. Huwag mo na ilabas ang balita, bugbugin talaga ako ng tatay ko pag nalaman niya. Pakiusap, iligtas mo ako minsan, please. Hindi na kita sasaktan. Napalunok si Henry na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata nang makita niya si Zane na umiiyak at humihingi ng awa. Ang mga young master na ito mula sa Harbor City ay pawang mga mayabang na tao. Pinili lang ng mga taong tulad ni Zane si Jasper sa isang dahilan. Si Jasper ay hindi nagmula sa isang mabigat na pamilya, kaya minamaliit siya ng mga ito. Tinatapakan ng mga taong tulad ni Zane ang mga taong tulad ni Jasper para patunayan kung gaano sila kasopistikado. Sa Circle of Trust Fund Babies, ang kanilang reputasyon at imahe ang pinakamahalaga sa tuwing sila ay nag-aaway. Aaminin nila ang pagkatalo, ngunit walang sino man ang tunay na humingi ng awa sa iba noon. Habang ang background ni Zane ay hindi tugma sa mga young masters ng apat na pinakamayayamang pamilya, si Zane ay technically isang trust fund baby na hindi kailanman lumuhad at humingi ng awa kahit na binigyan siya ni Henry ng pinakamatinding pambubugbog. Kung tutuusin, lahat ay mula sa isang mayamang pamilya kung saan ang reputasyon at dignidad ang una. Hindi pa rin kukunin ang mga buhay, kaya walang manghihingi ng awa sa panganib na kutsain ng ibang mga sanggol sa trust fund. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng mga mata ni Henry. Si Zane, isang hamak, walang hiya, nakakadiri, at kasuklam-suklam na lalaki na kilala sa pagiging matigas ang ulo ay napaluhod at nagmamakaawa sa harap ni Jasper. Ang gulo niya ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 924. Ang isang katulad na bugzo ng damdamin ay namumuo din sa loob ni Mitch. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zane. Pareho sila ni Zane, si Jasper. Dahil dito, alam na alam ni Mitch kung gaano kinasusuklaman ni Zane ang isa pa. Hindi magiging mali na sabihin na gustong lutuin ni Zane si Jasper ng buhay. Ngunit narito ang lalaki, nakaluhod sa harap ni Jasper. Matapos panoorin sa sarili niyang mga mata kung paano lumuwa si Conrad ng dugo at nawalan ng malay matapos magalit kay Jasper, ito ang pangalawang beses na nakaramdam ng matinding takot si Mitch. Mas malalim ang pagkatakot sa pagkakataong ito kaysa kay Conrad. Kung tutuusin, siya at si Zane ay, sa ilang antas, ang parehong uri ng mga tao. Ang pinagkaiba lang ay mas mataas ang status niya kay Zane. Tungkol naman sa kanilang pagkakakilanlan, pareho silang mula sa mayayamang pamilya at kabilang sa Circle of Trust Fund Babies ng Harbor City. Dahil dito, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila ni Zane. Kung mapapaluhod si Zane kay Jasper habang nagmamakaawa, sinong magsasabing hindi mangyayari sa akin ang parehong kapalaran balang araw? Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Mitch ang matinding takot na bumalot sa kanyang puso. Tiningnan niya si Jasper nang may takot at kuryosidad habang iniisip kung mayroon ba siyang katulad na mga kahinaan, yung tipong gagawin niya ang lahat para matiyak na hindi ito malalaman ni Jasper. Doon, napagtanto ni Mitch na siya ay tiyak na mapapahamak. Sumagi sa isip niya na napuno siya ng mga kahinaan upang pagsamantalahan. Napakaraming masasamang bagay ang nagawa niya sa nakaraan. Ayos lang sa kanya kung may kaharap siyang iba, pero iba ang kwento ng masangkot si Jasper bilang hindi mahuhulaan ang lalaki. Kung si Jasper ay nagniningning sa mga bagay na iyon, ang malaman lamang ng kanyang pamilya ang tungkol dito ay sapat na upang sirain siya. Ang kanyang ama na si Kennedy ang unang bubugbog sa kanya hanggang mamatay. Sa sandaling iyon,
Naintindihan ni Mitch kung bakit handa si Zane na lumuhad para kay Jasper. Ang kalikasan ng sitwasyon ay masyadong kakilakilabot at malubha. Hehe, Bob at Zane, ang mag-ama na ito ay talagang katangi-tangi. Parang tatay, parang anak. Para sa kanila, ang mga babaeng nakabedeng ay parang sumasakay sa mga pampublikong bus, pumapasok sila na parang wala lang. Wala silang pakialam kung magsulat man ang mga reporter tungkol dito. Minsan, proud pa ngang sinabi ni Bob sa tatay ko na pare-pareho ang lahat ng lalaki, ayaw lang niyang itago. Na walang kakaiba sa lalaking natutulog sa maraming babae. Tuwang-tuwa na napatingin si Henry kay Zane na nakaluhod pa rin sa harapan ni Jasper. I wonder kung ano ang iisipin ng matanda mo kapag nalaman niyang sinundan mo siya sa parehong pampublikong bus. Takot na, lalong namutla si Zane sa sinabi ni Henry. Huwag ilantad ang balita, Jasper. O mabubugbog talaga ako ng tatay ko. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Umiiyak si Zane habang nagmamakaawa kay Jasper. Ang magtiwala sa mga sanggol na tulad nila, ang tanging kinatatakutan nila ay ang kanilang mga matatanda. Kung tutuusin, alam nila na ang kanilang kapangyarihan at kayamanan, pati na rin ang paggalang at takot na ipinakita ng ibang tao sa kanila, ay nagmula sa kanilang mga nakatatanda. Ito ay dahil ipinanganak sila sa isang mabuting pamilya. Kilala ni Zane ang kanyang ama, at kahit na ang lalaking iyon ay walang pakialam sa maraming bagay, ang pagiging anak niya ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaparusahan pagdating sa mga bagay na pinapahalagahan ni Bob. Kung ang balita ay lumabas, kung gayon ang sitwasyon ay tiyak na magiging isang bagay na pinapahalagahan ni Bob. Nanatiling walang kibo si Jasper sa kabila ng matagal nang nagmamakaawa sa kanya si Zane. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Zane at sa halip ay sinunggaban si Henry na ikinagulat niya. Mr. Henry, pakiusap, mangyaring tulungan akong kumbansihin siya. Hindi talaga ito may lalabas. Mr. Henry, pakiusap, sorry talaga. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kahit anong sabihin mo na pupunta. Hindi na ako gagawa ng gulo para sa iyo. Paumanhin, Ginoong Henry. Tulungan mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 925. Nang makita kung paano humihingi ng awa si Zane ng kaawa-awa, napaawang ang bibig ni Henry at sinulyapan si Jasper. Sa huli, sinabi niya, gapangin mo pa. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klase kang tao? Ganoon din ang sinabi mo noong hinuberan kita at isinabot sa puno noong 13 tayo. Ano ang nangyari noon? Nakahanap ka agad ng gang ng mga lalaki na hamarang sa daraanan ko sa school. Kung hindi lang ako tumakbo ng mabilis, nabugbog na sana kita noon. 2 years ago, hinampas mo ang puwitan ng girlfriend ni Kaden. Naalala mo ba kung paano ka nakiusap kay Kaden? Ito ay mas masahol pa kaysa dito. Ang sumunod na nangyari ay nahanap mo ang mga gangster na sunod-sunod na sinasalakay ang babaeng iyon at nagpanggap pa na parang wala kang kinalaman sa kanila. Sa tingin mo walang nakakaalam nito. Lalong nagalit si Henry, na bahagyang naawa sa kanyang pagsasalita. Lumingon siya at sinabi kay Jasper, tapusin mo na ang tanga. Napaka-ungreat ng B***** na ito. Kung hindi mo siya tatapusin sa pagkakataong ito, darating siya at kagatin niya tayo pabalik sa asterisk sa mamaya. Tumanggaw si Jasper bilang pagsang-ayon. Hindi siya tagahanga ng pagiging maawain sa kanyang mga kaaway. Kapag lumipas na ang pangyayaring ito, ang awa ni Zane sa sandaling ito ay mabilis na mapapalitan ng kasamaan. Bukod dito, napakaraming mga pangyayari upang patunayan na ang isang tulad ni Zane ay hindi kailanman magpapasalamat. Gaano karaming mga idiots ang napatay sa pamamagitan ng kanilang idiotic na kabaitan sa mga makasaysayang pelikula at nobela. Maliwanag, mayroon silang lahat ng pagkakataon sa mundo na patayin ang kontrabida, o hindi bababa sa pilayin sila, ngunit ang pangunahing karakter ay igiit na iligtas sila sa pag-asang babalik sila ng isang bagong dahon. Ano ang sumunod na nangyari? Ang asawa at ina ng pangunahing tauhan ay sasaksakin ng kontrabida, at ang kanyang ama at mga kapatid ay laslas hanggang mamatay. Hinding-hindi mangyayari kay Jasper ang mga idiotic storylines na ganyan. Si Jasper ay namuhay ng isang mababang buhay sa kanyang nakaraang buhay. Alam niya ang mga paraan ng mundo at ang puso ng tao na mas malinaw kaysa sinuman. Tumigil ka na sa pagmamakaawa.
Mag-ipon ka ng laway mo para ipaliwanag sa tatay mo, walang pakialam na sabi ni Jasper. Pagkasabi pa lang ni Jasper ng mga katagang iyon ay agad na tumigil si Zane sa pagmamakaawa. Tumangala siya kay Jasper at dahan-daang tumayo, mukhang baliw at puno ng sama ng loob. Pinisil niya ang isang pangungusap sa pagitan ng nakagisnang mga ngipin, "Sinisikap mo ba akong patayin, Jasper Lane?" Mahinahong sabi ni Jasper, "Hindi ko naman ginustong mamatay ka, pero dahil sa sobrang hilig mo sa gulo, kailangan kong gumawa ng paraan para maibalik ang pabor, di ba? Kung hindi, kung patuloy kang bumaling sa aking pintuan at patuloy kong lutisin ang problema nang hindi ka inaalis, ang ugat ng problema ay umiiral pa rin. Nagkataon lang na isa akong taong ayaw sa gulo at gustong lutisin ang isang bagay ng sabay-sabay. Itigil mo na yang kalokohan mo." Biglang umungol si Zane. "Sige, huwag mo akong sisihin sa sarili mong mga desisyon." Pagkasabi noon, inagaw ni Zane ang ceramic plate sa kamay ni Henry. Nabasag na ni Henry ang plato sa mesa kanina kaya ang natira dito ay may napakatalas na gilid. Nagpakita si Zane ng isang baliw at kinikilig na ekspresyon habang winawagayway ang ceramic plate at nilaslas iyon. Leeg ni Jasper. Ang lahat ay nahuli na hindi handa sa kanyang paglipat. Kanina lang sinunggaban ni Zane si Jasper, tila sinusubukan siyang saktan para lang ma-realize nila na gusto lang ni Zane na humingi ng awa. Dahil dito, walang inaasahan na biglang aatake si Zane kapag nabigo ang kanyang mga pakiusap. Tulad ng isang palayok ng kumukulong tubig, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang defensive na tindig ni Jasper at ang marahas na pagkaway ng braso ni Zane ay bumuo ng isang napakagulong eksena. Sa gitna ng pagwawagayway ng mga paa, isang pahiwatig ng dugo ang lumabas. May nasaktan. Si Mitch, na matagal nang umatras sa isang sulok, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang anit. Nagkaroon siya ng goosebump sa buong katawan habang nakatingala sa eksena, sinusubukang malaman kung dugo ba iyon ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 926. Hindi alintana kung ang bakas ng dugo ay kay Jasper o Zane, nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Ang kalikasan ng sitwasyon ay ganap na nagbago. Kung kay Zane ang dugo, ginawa lang ito ni Jasper bilang pagtatanggol sa sarili. Kung kay Jasper ang dugo, kakasuhan si Zane ng intentional homicide. Kahit na ang isang bahagyang pinsala ay maituturing na sinasadyang pinsala. Kahit kaninong dugo iyon, ang kalikasan ng buong pangyayaring ito ay itinaas sa isang bagong antas. Ito ay hindi na isang ordinaryong pagtatalo. Ito ay isang sinadyang krimen. Sa silid, malinaw na naglakbay sa labas ng pribadong silid ang tunog ng pisikal na labanan sa pagitan ng mga lalaki, pag-iyak ng hindi kilalang mga lalaki, kalabog ng mga mesa at upuan, at kalabog ng mga gamit sa mesa. Si Julian, na ang mga nerbiyos ay naiipit na sa simula sa paghahandang harapin ang anumang mga sitwasyon, ay nakaramdam ng tugtog sa kanyang ulo. Walang pag-aalinlangan, galit siyang umungol at pumasok na parang dragon na nagngangalit at sumugod sa silid. Tumangala siya at nakita niya si Jasper sa isang sulyap. Tiningnan niya ito pataas at pababa. Nakahinga ng maluwag si Julian sa nakita. Buti na lang at maayos si Jasper. Nakatayo sa isang tabi si Jasper, at bagamat gusot ang kanyang damit, mahigpit ang kanyang ekspresyon na walang halatang trauma sa kanyang katawan. Tumayo si Henry sa tabi niya habang hawak ang braso niya, galit na nakatingin kay Zane. Hawak-hawak pa rin ni Zane ang isang porcelain plate na may bahid ng dugo, nakatayo sa harap ni na Jasper at Henry habang humihinga ng malalim. Para siyang isang irritable at baliw na toro. Nang agawin ni Zane ang plato kanina ay napariyak naman si Henry. Ganun pa man, nahuli pa rin siya ni Zane na hindi nakahanda at nagawa niyang agawin ang plato sa kamay niya. Si Henry ay walang oras na mag-isip habang siya ay nagpakawala ng dagandong at nagmamadaling lumapit kay Zane. Sa pagmamadali niya ay nakita niya si Zane na kumakaway at naglalazlas kay Jasper gamit ang plato na kasing talas ng patalim na parang baliw. Sa mga kritikal na sandali na tulad nito, walang oras si Henry na mag-isip at itinulak si Jasper palayo. Hindi naman nasaktan si Jasper, ngunit may sugat na tumutulong na may dugo sa kanyang braso. Napakalalim ng sugat, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagputol ng anumang mga ugat. At saka, hindi naman fatal points ang arms, kaya kahit dumudugo siya ng husto at sobrang sakit, alam ni Henry na okay lang siya.
Okay ka lang ba? Sumugod si Jasper, hinayla ang braso ni Henry papunta sa kanya, at nag-aalalang nagtanong. Napatingin siya sa malagim at nakakatakot na sugat sa braso ni Henry. Mula sa hiwa ng kanyang damit, makikita na ang kanyang balat at laman ay punit-punit. Malubhang nabali ang kanyang braso. Sabay-sabay na lumipad sa matinding galit si Jasper. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga kampan at mga kaibigan, hindi ngunit maraming tapat na kaibigan. John Jackson, Julian, at siguradong Henry. Tatlo lang sila. Mula nang magsimula siya sa pamamagitan ng maingat na pakikipag-ugnayan sa nangungunang alibughang anak hanggang sa makilala ang isa't isa, alam ni Jasper na hindi likas na masama si Henry. Ibang-iba siya sa kalikasan kumpara sa isang tulad ni Mitch. Hanggang ngayon, kahit madalas kulitin ni Jasper si Henry at nasisiyahang tingnan ang nahihiyang ekspresyon nito, ginagawa lang niya iyon dahil masyadong egotistic at walang pigil ang brat na ito. Ang kanyang saloobin ay kailangang ayusin. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na walang pakialam si Jasper sa buhay ni Henry. Si Jasper ay nabuhay ng 2 buhay at nakatagpo ng lahat ng uri ng tao, kaya lalo niyang pinahahalagahan ang mga pagkakaibigan na kinilala niya. To be honest, not that he was trying to look cool or what, mas gusto ni Jasper na laslasan ang braso niya. Okay lang ako, ngumisi si Henry. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso nang makita ang tunay na ekspresyon sa mukha ni Jasper. Bilang alibughang anak, marami siyang kampan, higit pa sa langaw, ngunit hindi naging tunay na kaibigan. Ang mga taong iyon ay maaaring humanga at magalang sa kanyang harapan ngunit tinatawag siyang isang layaw na bata sa kanyang likuran, o sila ay mga mapagkunwari na kasama niya lamang para sa mga benepisyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 927. Paano magkakaroon ng tunay na kaibigan ang isang tulad niya? Wala si Henry. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang lumitaw si Jasper. Alam niyang totoong nagmamalasakit sa kanya si Jasper at walang kinalaman ang pagkakaibigan nila sa katotohanang isa siyang batas. Sa karamihan, ito ay medyo may kaugnayan sa kanyang napakagandang kapatid na babae. Kung hindi dahil sa kanilang tunay na pagkakaibigan, ang isang alibughang anak na likas na makasarili ay hahabulin si Jasper. Kadalasan, ang iba ay kukuha ng slash para sa kanya. Isang gash lang. Parang nakakatakot pero mababaw lang na sugat. Sabi ni Henry sa pagitan ng mga nakapikit na ngipin. Julian. Lumingon si Jasper at tinawag si Julian. Gusto kong putulin mo ang mga braso ni Zane. Matapos matanggap ang utos ni Jasper, lumingon si Julian at malamig na tumingin kay Zane bago agad kumilos. Walang pagkakataon si Zane na magpumiglas man lang sa harap ni Julian. Hinawakan niya si Zane na para bang kinukurot niya ang isang earthworm. Hindi man lang siya makagalaw. Hindi na kinailangan pa ni Julian na gumawa ng kahit anong exaggerated na galaw at narinig na ni Zane na sumisigaw bago ang kanyang mga braso ay nakabitin sa kanyang tagiliran. Dinaig ni Zane ang matinding sakit na bumagsak siya sa lupa at nahimatay. Hoy, huwag mo siyang patayin. Darn it, hindi pa ako nakakaganti, sigaw ni Henry. Hindi siya magtatapos ng maayos. Dapat mo munang gamutin ang iyong sugat. Kahit hindi seryoso, duguan mo ang sarili mo kapag wala kang gagawin, sabi ni Jasper. Huminga ng malalim si Henry at umupo sa upuan, nakangiting sinabing, hilingan mo si Julian na itali ang sugat ko. Maaari kang magpatuloy. Sinulyapan ni Jasper si Julian na naglakad para pag-aralan ang sugat ni Henry bago sinabi kay Jasper, mababaw lang na sugat. Maaari ko itong itali. Kapag tumigil na ang pagdurugo, kailangan lang natin itong i-disinfect. Iyon lang. Kung gayon, ipauubaya ko ito sa iyo, sabi ni Jasper. Lumingon siya at tumingin kay Mitch. Kinilig ang huli sa mga tingin ni Jasper. Nang mawala na ang excitement kanina ay biglang napuno ng panghihinayang si Mitch. Nang hihinayang siyang nagalit kay Jasper. Ngayong nadala na si Conrad matapos mawala ng malay at nahimatay si Zane matapos mabaliw, siya na lang ang natira. Hindi maiwasan ni Mitch na makiramay sa sitwasyon nila. Para silang nasa kulungan ng baboy at pinagmamasdan niya ang kanyang mga kaibigan na sunod-sunod na dinadala, habang nakakaramdam ng takot na malapit na niyang turn. Itinuring ding hoodlum si Mitch. Bago pa man makapagsalita si Jasper, nagkusa siyang sabihin, Jasper, ngayong hindi na makontrol ang mga bagay,
Bakit hindi tayo makipagpayapaan at babayaran kita? Isa lang ang chance mo. Kung hindi ako makumbinsi ng iyong kabayaran, pagkatapos ay ito na ang katapusan mo, walang pakialam na sabi ni Jasper. Dahil sa ugali ni Jasper, napangiwi si Mitch sa kaloob-looban. Ang magsasaka na palagi niyang minamaliit ay talagang nangingibabaw ang pag-uugali. Gayunpaman, sa harap ng hindi kanais-nais na mga kondisyon, walang pagpipilian si Mitch kundi sikmurain ang insultong ito. Kung saan may buhay, may pag-asa. Namilog ang mga mata ni Mitch sa kanilang mga socket at habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumabas siya ng todo, sinabing, si Fabian Atticus ay naghahanap ng mga paraan upang makitungo sa iyo. Bagamat wala akong ideya tungkol sa kanyang mga partikular na plano, alam ko na nakipag-ugnayan na siya sa ilang domestic internet companies kamakailan. Balak yata niyang atakihin si Terryzone. Sapat bang kabayaran ang balitang ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 928. Nagsimula ang awayan nila ni Fabian sa sobrang walang katuturang paraan. Naging magkaaway sila nang hindi nagkikita. Ito ay direktang nauugnay kay Jonathan mula sa Corana. Kahit na ano paman, hindi siya dapat magpabeya dahil magkaaway na sila. Mula sa paraan na ginawa ni Fabian na magdusa si Kaden ng matinding pagkalugi, malinaw na mas mataas ang katayuan niya kaysa sa isang tulad ni Mitch. Hindi binitawan ni Jasper ang kanyang pagbabantay at binantayan niya si Fabian bilang paghahanda sa kanyang susunod na pag-atake. Gayunpaman, napakakaunting impormasyon ni Jasper sa kamay. Wala lang siyang ideya kung ano ang gagawin ni Fabian. Sa ngayon, si Mitch ay naghatid ng balita sa kanyang pintuan. Hindi na kinuwestiyon ni Jasper ang authenticity ng balita dahil walang dahilan si Mitch para gumawa ng ganitong fake news para dayin siya. Bukod dito, napakadaling ilantad ang kasinungalingang ito. Nang makita ni Mitch kung gaano katahimik si Jasper, nagngangalit siya at nagpatuloy. Bagaman hindi tayo magkaibigan, Jasper, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na mas willing akong makipag-deal sa iyo kaysa sa isang tulad ni Fabian. Isa siyang jackal na hindi magdadalawang isip na lumunin ang sarili kapag naging mabisyo siya, lalo pa ang isang tulad ko. Lumapit siya sa akin pero tumanggi akong kumilos laban sa sarili kong interes. Si Henry ay hindi lubos na walang alam tungkol sa reputasyon ni Fabian. Malalaman mo kung magtatanong ka. Maraming tao sa Harbor City ang gustong patayin siya ngunit walang sapat na lakas ng loob na saktan siya. Masyado siyang makapangyarihan at walang sapat na kumpiyansa na magpapabagsak sa kanya sa isang pag-atake. At saka, kung hindi mo siya kayang tapusin sa isang pagsubok, makikita mo lang ang iyong sarili sa walang katapusang problema. Bagaman wala akong ideya kung paano mo siya na-provoke, wala itong kinalaman sa akin. Sinasabi ko lang sa iyo ang balitang ito sa pag-asang hahayaan mong mawala ang bagay na ito. Wala na akong kinalaman sa mangyayari kina Zane at Conrad pagkatapos nito. Hindi naman ako makikialam. Pinanliitan ni Jasper ng mata si Mitch, tila nag-iisip ng paraan kung paano ito haharapin. Nagnganga ang ngipin ni Mitch. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan mula sa pagharap sa paglilitis, lalo na noong si Jasper ang hukom. Gayunpaman, si Mitch ay walang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at pagtiisan ito. Sa sandaling ito, lumakad si Henry pagkatapos ng paggapos ni Julian sa kanyang sugat. Iwan mo sa akin, sabi ni Henry kay Jasper. Nagtaas ng kilay si Jasper at tumanggaw nang mapansin niyang seryoso si Henry dito. Dahil pinilit ni Henry na gawin ito sa kanyang sarili, ipapakita ni Jasper ang nararapat na paggalang sa kanyang damdamin at hahayaan siyang harapin ang sitwasyon kahit na ano. Kahit pabitawan ni Henry si Mitch, hindi rin makikialam si Jasper. Sa totoo lang, ang isang alibughang anak na tulad ni Henry ay maaaring hindi masyadong matalino at mapanlin lang sa publiko, ngunit siya ay mahusay sa paglalaro ng marumi. Nakita ni Henry na inilabas ang kanyang telepono, lumipat sa application ng camera. Itinutok niya ang lens ng camera ng phone kay Mitch. Pagkatapos ayusin ang anggulo, tumawa siya at sinabing, "Tama na. Gusto kong ulitin mo ang sinabi mo. F***, Julian, hawakan mo ito para sa akin. Sobrang sakit ng braso ko. Itong si Zane. Moherf***Sacker, papatayin ko siya this time." Sumilay ang ngiti sa gilid ng bibig ni Julian nang makita ang gawin ni Henry.
Lumapit siya at hinawakan ang phone, itinuro kay Mitch. Kahit na ang pag-andar ng camera ng mga mobile phone ay kaila-hilakbot pa rin sa edad na ito at ang epekto nito sa paningin ay hindi ito mahirap na makita ang mukha ng isang tao. Pagkatutok pa lang ng lens kay Mitch ay agad niya itong nawala. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Galit na sigaw ni Mitch. Paano kaya siya maglalakas loob na payagan si Henry na kuhanan siya ng mga video ng ganoon? Kung kumuha siya ng mga video at ipinakita ito kay Fabian, siguradong patay na siya. Kahit na ang kanyang ama ay si Kennedy Langdon at ang kanyang pamilya ay isa sa 4 na pinakamayayamang pamilya, si Mitch ay natatakot kay Fabian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Itigil mo na ang lahat ng kalokohan. Nagpe-file ka ba o hindi? Kung ayaw mo, gagawin namin ang kailangan naming gawin. Kung gagawin mo ito, maaari tayong mawala kapag tapos na tayo. Ito ay para lamang sa insurance. Kung hindi ka maglalaro ng anumang dirty tricks, ang video na ito ay mananatili sa aking telepono magpakailanman. Gayunpaman, kung maglaro ka ng marumi, ginagarantiyahan ko na makikita ni Fabian ang iyong malaking mukha sa screen habang nagsasalita ka ng masama tungkol sa kanya. Pagkasabi nun, tumawa si Henry. Si Fabian ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Pagdating ng panahon, ikaw ang unang aayusin niya, kaya mas mabuting huwag mo na kaming paglaruan. Marahas na nagsalubong ang mga kilay ni Mitch. Tumingin lang siya kay Jasper na wala siyang balak magsalita. Matapos makipagpunyagi sa loob ng mahabang panahon, nagbitiw si Mitch sa kanyang kapalaran. Alam niya na ang paggawa nito ay magbibigay kay Jasper ng isang bagay na magagamit laban sa kanya, ngunit ano? Kung hindi niya gagawin iyon, tiyak na hindi siya mabubuhay ngayon. Wala siyang pagpipilian, lalo na't sina Conrad at Zane ay nagtapos sa mga kahindek-hindek na estado. Matapos huminga ng malalim ay tumingin si Mitch sa lens ng camera ng phone at inulit ang sinabi niya kanina. Nang makunan na ang video, hinangaan ni Henry ang kanyang gawa at kumaway kay Mitch nang hindi man lang tumitingin. Magwala ka, gusto kong bumalik ka sa Harbor City nang hindi lumilingon. Huwag mo na akong makitang muli sa Norritos City. Nabalisa si Mitch sa paraan ng pagtatuboy ni Henry sa kanya na parang naghahabol ng langaw. Ganun pa man, wala siyang choice at nakakaalis na lang habang nagngangalit ang mga ngipin at nakakuyom ang mga kamao. Hindi man lang niya sinulyapan si Zane na nakahandusay sa lupa. Nang mapansin ang maliit na detalyeng ito, sumilip si Henry sa likod ni Mitch at nginisyan. Magandang trabaho. You've helped me tremendously this time. Nakangiting sabi ni Jasper kay Henry nang wala na si Mitch. Ngumisi si Henry at sinabing, hindi katulad ni Zane si Mitch. Ang kanyang ama ay si Kennedy Langdon. Kung siya ay magulo, pagkatapos ay ito ay magbubunga ng gulo. Mayroon kaming isang bagay na gagamitin laban sa kanya at ito ay mas kapakipakinabang kaysa sa pambubugbog sa kanya. Ano ang tungkol sa taong ito? Tanong ni Jasper sabay turo kay Zane na nakahandusay sa lupa. Humalaklak si Henry. Sinusubukan mo ako. I guess so. Kapag pumasa ka, tapos bibigyan kita ng malaking regalo, nakangiting sabi ni Jasper. Talaga, naningkit ang mga mata ni Henry. Hindi ako fan ng mga ordinaryong regalo. Sa tingin mo ba gagamit ako ng mga ordinaryong regalo para dein ka? Dahil sinabi kong malaking regalo iyon, kaya sinisigurado kong masisiyahan ka. Ang mga pupils ni Henry ay gumulong sa kanilang mga socket at bigla niyang inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Nang makonekta ang tawag, napaluha siya sa harap ni Jasper, umiiyak at nasasakal sa hikbi. Bakas sa boses niya ang takot at hinaing. Para siyang bata na tumatakbo pauwi para humingi ng tulong sa kanyang ama matapos siyang mabuli sa labas. Tay, may sumampal sa akin. Malapit na akong mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 929. Pangkalahatang ospital ng lalawigan ng lungsod ng Norritos. Mula sa mga nakatataas hanggang sa mga junior, sa dean hanggang sa mga nurse, lahat ay magalang na nakatayo sa harap ng koridor na nakayuko. Nakatitig sila sa mga opisyal ng probinsya at munisipyo ng may paghanga habang naglalakad sila sa magkatulad na linya patungo sa No. 1 Intensive Care Unit para bisitahin. Ang mga empleyado ng ospital ay lumunok, na nagbubulalas tungkol sa kung paano sila nakakuha ng bagong kaalaman at pananaw ngayon.
Ang responsable sa pagtanggap ng mga bigwig na ito ay hindi ang taong namamahala. Katulong iyon ng kinauukulan. Sa kabila nito, ang mga bigwig na ito ay hindi nalungkot tungkol dito at nagpahayag pa ng kanilang pagkabahala. Matapos iwanan ang kanilang mga regalo, inutusan pa nila ang grupo ng mga empleyado ng ospital na parang tinuturuan sila at binibigyan sila ng gawain. Dapat nilang tiyakin na ang pasyente sa ward ay gumaling sa lalong madaling panahon sa lahat ng mga gastos. Ang pagkarinig ng mga bigwig na nagsasabi ng mga salitang at all cost, ay naging seryoso ang buong pangyayari na ito ay hindi maisip ng mga karaniwang tao. Hindi tulad ng hubbub sa labas ng ward, tahimik ang lahat sa loob. May 3 tao sa kabuuan. Si Jasper at Zachary ay nakaupo sa tabi ng kama habang si Henry ay nakahiga sa kama. May nakasabit na bag ng dugo sa braso ni Henry. Inip ang brat na ito kaya sinimulan niyang iindayog ang IV tube, at nang mapansin niya ang nagtatampo na titig ni Zachary, agad siyang nagpanggap na nanghina at nagsimulang umiiyak sa sakit. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka mamamatay. Nagtatampo si Zachary. Kahit na sinabi iyon ni Zachary, puno ng sakit at galit ang mga mata niya. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak. Higit pa rito, siya rin ang nag-iisang anak na lalaki ng mga batas. Magpapanik ang sino mang magulang kapag nilaslas ang braso ng kanilang anak. Ito ay walang kinalaman sa katayuan at pagkakakilanlan kundi ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Siyempre, kailangan ng anak niya na magdusa ng kaunti para lumakas, pero sinong tanga ang napakalakas ng loob na laslasan ang anak ni Zachary Lo? Hindi na ba nila ginosto ang kanilang ulo? Pasensya na po ako, Dad. Nalazlas lang ang braso ko. Sinabi ng doktor na kung ito ay medyo mas malalim o kung ang anggulo ay medyo malayo, ang aking braso ay tuluyan ng napilayan, sabi ni Henry, na nakakaramdam ng labis na pagkakamali. Uncle Lo, kasalanan ko po ang pagiging pabaya ko, sinserong sabi ni Jasper kay Zachary. Medyo na-guilty si Jasper. Siya ay lubos na naghanda ngunit hindi inaasahan na si Zane ay magbubulong-bulungan at todo-todo upang labanan siya. Kung hindi rin haharangyan ni Henry ang pag-atake para sa kanya. Hindi mo kasalanan ito, nilinggan ni Zachary si Jasper at sinabi na may mas kalmadong tono. Ang batang ito sa wakas ay medyo walang takot at matuwid. Kung nakatayo lang siya at nanood, ako ang unang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ang isang tao ay dapat palaging gawin ang tama. Nang marinig ang isang pambihirang papuri mula sa kanyang ama, si Henry ay malapit nang mapangiwi nang maalala niyang isa na siyang pasyente. Patuloy siya sa pag-ungol para ipaalam ang presensya niya. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto at sinundan ito ni Julian na pumasok sa ward. Jasper, Mr. Zachary, nandito na si Bob Lancaster. Sumulyap si Jasper kay Zachary at saka nakipagpalitan ng tingin kay Henry habang nananatiling tahimik bilang pagsang-ayon. Ngayong naging seryoso na ang usapin at ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, oras na para mag-agawan sina Zachary at Bob, parehong mga bigwig na magkapareho ang katayuan at pagkakakilanlan. Papasukin mo siya, sabi ni Zachary na may pagtatampo. Napatingin si Julian kay Jasper, nakita niyang tumanggo ito, at tumalikod na para lumabas. Pagkalabas ni Julian, sinabi ni Zachary kay Jasper, nakakainis talaga ang grupo ng mga ito. Gagamitin ko ang pagkakataong ito ngayon para tulungan kang alisin ang isa. Natigilan si Jasper. Oo naman, wala sa mga matandang tusong fox na ito ang madaling lokohin. Malamang ay matagal na niyang nakita ang kakulaitan ni Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 930. Magsasalita na sana siya ng si Bob, na may masalimuot na tingin sa kanyang mukha, ay itulak ang pinto papasok. Mahigpit na sumunod sa kanyang likuran ang isang bugbog, at mahinang si Zane. Zachary, dinala ko itong bruhang ito ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Naglakad si Bob palapit kay Zachary at humihingi ng tawad nang makapasok siya sa ward. Sigurado kang may lakas ng loob na magpakita, hindi ba? Nakangising tumayo si Zachary. Bago pinakinggan ni Zachary ang paliwanag ni Bob, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Bob. Katatapos lang mag-sorry ni Bob nang makatanggap siya ng isang malakas na sampal sa mukha. Agad na pinalamig ng sampal ang kapaligiran. Maging si Jasper ay natulala.
Nakakita lang siya ng mga kabataang lalaki sa edad na 20 na may mixing init ng ulo na nakikipagsuntukan hanggang ngayon. Hindi niya inaasahan na si Mr. Zachary ay isang masungit din na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Muntik nang bumangon si Henry mula sa higaan ng ospital para pasayahin ang kanyang ama. Sa katunayan, nakasanayan na ng mga tao na makita ang mga mapagmataas at dominanteng karakter ng mga sanggol sa trust fund, ngunit halos nakalimutan nila na ang mga ama ng mga sanggol na ito ng trust fund sa 4 na pinakamayayamang pamilya sa Harbor City ay dati ring namumukod tanging mga baby trust fund at mga nangungunang anak ng ang mayayaman. Matapos kunin ang negosyo ng pamilya, maaaring naging mas kalmado at matatag sila, hindi na gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga damdamin. Gayunpaman, sila pa rin ang nangungunang mga young masters mula 20 taon na ang nakakaraan hanggang sa kanilang mga core. Napatulala si Bob sa sampal. Hindi niya akalain na masasample sa mukha ang isang tulad niya na may ganoong katayuan at pagkakakilanlan. Sinaman niya ng tingin si Zachary, halos hindi na niya napigilan ang alon ng galit na handang sumabog. Ang mga lalaking may ganoong katayuan at pagkakakilanlan na tulad nila ay nagbigay pansin sa kanilang imahe ng higit sa anupaman. Ang kanilang antas ng pagpapaubaya ay napakahusay na imposibleng sirain sila ng sinuman. Sa makatuwid, sa pagtatapos ng araw, imahe at reputasyon lang talaga ang kanilang pinagsusumikapan. Halos hindi pa nagsisimula ang mga bagay ngunit sinisira na ni Zachary ang kanyang imahe at tinatapakan ang kanyang dignidad. Anong mali? Hindi nasisiyahan. Tanong ni Zachary sa tonong nagtatampo. Iniisip mo siguro na nilabag ko ang rules nung sinampal kita, di ba? Na ang mga lalaking kasing edad natin ay hindi dapat gumamit ng ating mga kamao anuman ang mangyari. Pinigilan ni Bob ang kanyang galit at malamig na sinabi, "Syempre, hindi ako sapat na matapang para mag-isip ng ganyan." Kahit na sinabi niyang hindi siya matapang, kitang-kita ang matinding galit ni Bob. Hehe. Hindi ka matapang. Mayroon bang anumang bagay na hindi ka matapang na gawin kapag ang iyong anak ay matapang na upang patayin ang aking anak gamit ang isang armas? Itinaas ni Zachary ang kanyang braso at itinuro ang ilong ni Bob, halos itulak ang kanyang ulo sa likod. Bob Lancaster, ako, Zachary Lo, minsan lang magsasabi nito. Oo, ang aking mga aksyon ay maaaring lumabag sa mga patakaran, ngunit ito ay naaayon sa mga patakaran ng pamilya ng batas. Moherf * Sacker, kung ganoon ka matapang, bakit hindi mo hamanin ang mga batas sa sandaling ito? Hahayaan kitang bumalik sa Harbor City ngayon para malabanan ito ng ating mga pamilya. Ang aking matanda ay nasa paligid pa rin. Gusto kong makita kong matapang ka para magpakita ng saloobin sa harap ng mga batas. Nang makasigaw si Zachary, tinitigan ni Zachary si Bob na nagsimulang mag-iba ang kutis dahil hindi niya napigilan ang takot. Ngumisi si Zachary, napansin mo at ng grupong iyon ng mga brats ang pagiging low profile ng Loz nitong ilang taon at naging matapang ka, hindi ba? Nakalimutan mo na ba kung paano nagnenegosyo si Old Master Lo sa Southeast Alexandria Arms Industry na may mga singsing ng granada na nakapulupot sa kanyang baywang at ilang baril sa kanyang mga balikat noon? Maaring matanda na si Old Master Lo pero hindi pa siya patay. Kasama si Old Master Lo, kasama tayong dalawa, hindi mo pa turn para ay bully ang anak ng Loz. Nilinggan ni Jasper si Henry na mukhang gulat at napabuntong hininga. Malayo pa ang mararating ng Little Henry Lo para maging isang totoo at promising hedonistic na anak ng mayayaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 931. Nakuha ni Zachary ang buong kontrol sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa, ipinakita ni Zachary kay Henry kung paano ang isang nangungunang hedonistikong anak ng mayaman ay maaaring gumamit ng mga salita at lakas upang takutin ang kabilang partido, sa kalaunan ay makamit ang kanyang layunin. Si Bob ay mukhang sobrang nagtatampo. Nang malaman ni Bob ang tungkol sa mga bagay na ginawa ni Zane ngayon, alam niya na magiging mahirap itong problemang lutasin. Mas alam ni Bob kaysa sa mga nakababatang henerasyon tulad ni Zane na ang mga batas ang hindi nila dapat guluhin. 3 iba pang mayayamang pamilya ay mga ordinaryong negosyong pamilya lamang na kumita ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagsasamantala sa natatanging katayuan ng Harbor City at sa mabilis na pag-unlad ng lipunan sa mga unang taon. Nang maglaon,
Kahit na ang kanilang katayuan sa pamilya ay lumago at sila ay nagsimula sa paglalakbay sa negosyo at humawak ng mga posisyon sa gobyerno, sila ay nasa puso pa rin ng mga negosyante. Ang mga batas ay iba. Nagsimula ang Old Master Law sa mga maliliit na tagumpay sa magulong panahon at nag-ukit ng angkop na lugar para sa kanyang sarili. Ang 4 na pinakamayayamang pamilya ay nagkakilala sa bawat isa. Bakit ang 3 iba pang pinakamayayamang pamilya ay hindi nagkusa na pukawin ang mga batas kahit na sila ay nagpapanatili ng mababang profile? Iyon ay dahil alam nila na hindi nila kayang pukawin ang mga batas. Kahit papaano noong nabubuhay pa si Old Master Law, walang sino man ang maglalagay ng daliri sa mga batas. Mula nang ibigay, ang tulong na ipinaabot ni Old Master Law sa mainland ay nakakuha sa kanya ng pinakamataas na katayuan ngayon. Ito ay isang bagay na lalong nagiging prominent. Nang makitang walang plano si Zachary na pagtagumpayan ang bagay na ito, nagngangalit si Bob at nagpas siyang tiisin muna ang kahihiyan. Tumalikod siya at sinampal ng malakas si Zane sa mukha. Sigaw ni Zane. Nabugbog na sa simula, si Zane ay nasugatan pa, na nagdulot sa kanya ng labis na kakilakilabot at miserable. Hindi naging madali si Bob sa kanyang welga, nahati ang mga sugat ni Zane na kagagaling lang. Damaloy ang dugo sa mga agos. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, Zachary, wala akong sinasabing makakapagpabago ng anuman. Sa anumang kaso, ang aking hindi karapat-dapat na anak ay nasaran ng ulo at nagawa ang pagkakamaling ito. Ikaw ang magdedesisyon kung paano mo siya gustong parusahan at papayag ako dito ng walang pagsimangot, sabi ni Bob sa malalim na boses. He sounded very sincere, or at least it sounded that way. Sinampal ni Zachary si Bob, at pagkatapos ay sinampal ni Bob ang kanyang anak. Si Jasper at Henry ay nakamasid sa patuloy na pagbabago ng plot. Ngumisi si Zachary at sinabing, sinasaktan mo ang anak mo para makuha ang simpatiya ko, ha? Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Bob. Zachary, hindi ko sinusubukang makuha ang simpatiya mo. Nag-aalok ako ng aking taos-pusong paghingi ng tawad. Seryoso. Maaari mong gawin ang anumang bagay sa hindi karapat-dapat na anak na ito at wala akong sasabihin tungkol dito. Si Bob ay gumawa ng sarili niyang mga plano. Hinding-hindi papatayin ni Zachary ang kanyang anak, tama ba? At least mabubuhay pa siya at matatapos din ang lahat ng ito. Tungkol naman sa reputasyon niya, alam na ni Bob na imposibleng masiguro ang kanyang reputasyon nang mapansin niya ang tindig ni Zachary. Nakatanggap siya ng sampal sa mukha para sa wala. Hindi naman ito mahalaga, kaunti lang sila sa ward. Kapag lumabas siya sa pintong ito, siya, si Bob Lancaster, ay mananatili bilang magnate ng Harbor City. Gayunpaman, si Bob, na abala sa pagpipisa ng isang balangkas, ay minamaliit ang kapangyarihan ni Zachary. Sure, kung yan ang sasabihin mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 932. Itinuro ni Zachary ang bintana ng ward at sinabing, hilingin mo ang iyong anak na tumalon doon at hahayaan kong mawala ang bagay na ito. Nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ni Bob at ng kanyang anak sa labis na pagkagulat. Tumalon ka dyan. Gulat na sulyap ni Zane sa bintana na may 10 palapag sa itaas at pagkatapos ay sa kanyang ama na si Bob. Napuno ng kawalan ng pag-asa at pagsusumamo ang kanyang mga mata. Si Bob ay tumingin sa kabila ng awkward dahil hindi niya magawang umatras ngayon. Hindi niya hahayaang tumalon sa bintana ang kanyang anak kahit anong mangyari. Moherf *Sacker, are you trying to play tricks with me? Ipinauubaya mo sa akin ang desisyon dahil iniisip mo na hindi ako makikipagtalo sa isang junior at papagalitin at bugbugin lang siya. Magiging maayos ang lahat dahil hindi naman siya mamamatay, di ba? Hanggat hindi siya mamamatay, lilipas din ang lahat, di ba? Ngumisi si Zachary, well, I insist on not doing things your way today, sige na. Di ba sabi mo kaya ko siyang parusahan sa paraang gusto ko? Well, hindi ko papatayin o sasaktan ang anak mo. Gusto ko lang tumalon siya sa bintana. Talon ka ba o hindi? Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Bob. Sa huli, sinabi niya sa pagitan ng nakapikit na mga ngipin, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Huwag lang lumampas sa linya. Inaamin kong nagkamali ako.
Si Zachary ay nagpakawala ng isang nasisiyahang ngiti at mahinahong sinabi, gusto ko ng 30% ng mga artificial na kanal sa Southeast Alexandria na kasangkot sa pagbuo mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bob nang tumugon siya ng hindi namamalayan, no way. Iyan ang aking pangunahing asset. Hinding-hindi ako papayag na hawakan ito ng sinuman, lalo pa ang 30%. Okay lang kung ayaw mo. I'm sure mabibigyan mo ako ng share sa natural gas contract na pinirmahan mo kanina. Parang nakakita ng multo si Bob nang marinig ang sinabi ni Zachary. Sinisilap mo ba ako? Iilan lang ang nakakaalam nito. Walang alam ang publiko tungkol dyan. Bob, sanay ka na sa smooth sailing life all these years na wala kang ideya sa mga panganib sa mundo ng negosyo, ha? Bakit sa tingin mo napakadali mong napirmahan ang kontratang iyon? Hinihintay ko lang na may mag-alis ng mga hadlang para sa akin bago ako pumunta para mamites ng mga may lakotan. Naging malamig ang ekspresyon ni Zachary habang nagsasalita, this is my final limit. Hindi ko hawakan ang mga kanal dahil napakahalaga nito sa iyong kaligtasan, ngunit kung tumanggi kang ibigay sa akin ang kontrata ng natural gas, pagkatapos ay bumalik tayo at labanan ito. Kinagat ni Bob ng husto ang kanyang mga ngipin at hirap na sinabi, fine. Pero hahayaan mong mawala ang bagay na ito. Get lost, malamig na sabi ni Zachary. Pagkaraan ng ilang oras, inakay ni Bob si Zane palabas ng ward. Nang makita ni Bob ang kanyang anak na pasuray-suray, mukhang bagbog na bagbog, sa sobrang galit niya ay itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin siya. Si Zane ay mukhang talagang miserable sa sandaling iyon habang siya ay sumisigaw ng hindi malay, itinaas ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang ulo. Nanginginig tuloy siya. Nang makita kung gaano kawalang kwenta si Zane, galit na ibinaba ni Bob ang kanyang mga kamay at umungol, ikaw na walang kwentang anak. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang nawala sa amin dahil sa pagiging impulsive mo? Maaaring ang kontrata ng natural gas. Binigyan kami ng hindi bababa sa 1 bilyong kita. Takot na takot magsalita si Zane. Hanggang ngayon ay nakarating pa rin sa pandinig ni Bob ang balitang inilantad ni Jasper. Hindi niya nang ahas isipin kung gaano kagalit si Bob kapag nalaman niya ang tungkol sa balita. Papuntahin mo ako sa ibang bansa, Dad. Gusto kong mang-ibang bansa para ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa loob ng 2 taon, mahinang ungol ni Zane. Natigilan, tinitigan ni Bob si Zane at sinabing, ayaw mo kahit gaano pa kita kinukumbinsi noong nakaraan pero sa wakas nagbago na ang isip mo ngayon. Binilisan ni Zane na sabihin, oo, pinag-isipan ko na. Ito ay isang malaking aral para sa akin at gusto kong lumabas at magkaroon ng ilang oras na mag-isa upang isipin ang aking hinaharap. Mas parang ganun. Sa wakas ay lumaki ka na. Mukhang sulit ang parusang ito. Medyo gamaan ang pakiramdam, tumalikod si Bob at sinabing, bumalik tayo kaagad sa Harbor City. Aayusin ko na makapunta ka sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 933. Madali mo silang paalisin, Dad. Sa ward, naisip ni Henry na ito ay isang awa. Ito ang perpektong pagkakataon para ibagsak ang mag-amang Lancaster, ngunit pinili ni Zachary na palayain sila ng ganoon. Bagamat nakakuha sila ng ilang mga benepisyo, walang pakialam si Henry sa mga benepisyong iyon. Ang mga batas ay isang malaking pamilya na nagmamay-ari ng mga pangunahing industriya. Nakatanggap sila ng maraming benepisyo na ang pagkawala ng ilan ay hindi sapat para mamatay sila sa gutom. Sa palagay ni Henry, maaari niyang talikuran ang kaunting benepisyong ito at gamitin ang pagkakataong ito para yarakan ang mag-amang Lancaster sa lupa. Alamin kung kailan titigil. Ang ilang mga bagay ay hindi ganoon ka-simple. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling pakisamahan si Bob? Sumagot si Zachary, bagamat malinaw na wala siyang planong gumawa ng karagdagang mga paliwanag tungkol dito dahil kasangkot ito sa labanan sa kapangyarihan ng matataas na uri sa Harbor City. Masyadong komplikado. Gayunpaman, kinuha ni Jasper ang pahiwatig at nakangiting sinabi, kapag nag-away ang dalawang higanti, mahirap ibagsak ang isa't isa maliban kung may kinalaman ito sa buhay at kamatayan. Ang mga higanti ay hindi magsisimula ng digmaan ng ganoon kadali dahil sa kanilang mga sukat dahil ang epekto ay magiging masyadong malaki at ang mga kahihinatnan ay masyadong mabigat. Sa makatuwid,
Kadalasan, ang magkabilang panig ay magpapalitan sa pagdurusa ng mga pagkalugi at pagbabahagi ng mga benepisyo. Sa katagalan, pagkatapos ng ilan pang panalo at habang ang isa ay tumaas at ang isa ay bumagsak, ang agwat sa pagitan ng mga higanti ay mahihiwalay. Kapag nangyari iyon, ikaw na ang magdedesisyon kung ano ang gusto mong gawin sa kabilang partido. Tumanggo si Zachary at sinabing, "Yup, ganyan talaga." Ito ay katulad ng dalawang bansa na nakikibahagi sa isang salungatan. Halos lahat sila nag-aaway ng salita. Napakabihirang makakita ng mga labanan na may kinalaman sa mga armas at baril. Kung tutuusin, napakaraming salik lang ang dapat isaalang-alang, ang kapangyarihan ng bansa, ang lakas ng kabilang partido, at ang mapag-imbot na mata ng mga kalapit na bansa. Sino ang nakakaalam, maraming tao ang magsisimulang magpaypay ng apoy, maupo, at manood ng laban. Kapag naubos na ang magkabilang panig, darating sila para anihin ang mga samsam. Lalong natarante si Henry habang nakikinig sa usapan nila. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa pagkairita at sinabing, "Hindi ko maintindihan. Whatever it is, nasaktan ba ako this time for nothing? Kung ang pagkakaroon ng pinsala ay maaari akong kumita ng daan-daang milyong dolyar na kita sa bawat pagkakataon, pagkatapos ay tandaan na imbitahan ako sa susunod," sabi ni Jasper na nakangiti. Pagkasabi noon, lumingon siya para tingnan si Zachary, at nagtanong, "Pwede ba akong magtanong sa iyo, Tio Lo? Iyan ba ang kontrata ng natural gas para sa Marina, ang kabisera ng Philopo?" Nagulat si Zachary. "Paano mo nalaman iyon?" Tumawa si Jasper. Paanong hindi niya malalaman? Kasunod ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng kabisera ng lungsod ng Philopo na Marina, isang serye ng mga proyekto sa pagtatayo ang isasagawa para sa modernisasyon ng lungsod. Nagdesisyon ang Kongreso para sa 80% ng lungsod na magkaroon ng akses sa mga pasilidad ng natural gas. Noong panahong iyon, inisip ng lahat na ito ay isang magandang pagkakataon sa negosyo at hindi mabilang na mga kalapit na bansa ang dumagsa. Kahit na nakakagulat, kahit na ito ay isang multi-bilyong dolyar na kontrata, ang mga kumpanya sa Philopo ay tila hindi interesado sa lahat. Ayon sa alaala ni Jasper mula sa kanyang nakaraang buhay, ang kontrata ay kalaunan ay ibinigay sa isang kumpanya sa Harbor City kasama ang isa pang kumpanya ng natural gas sa ibang bansa. Ngayon ay tila ang kumpanya ng Harbor City na narinig ni Jasper noon siya ay isang karaniwang tao ay marahil ang kumpanya ni Bob. May malalim siyang impresyon sa pangyayaring ito dahil alam ni Jasper, na mayroon pa ring mga alaala pagkatapos ng reincarnation, na ito ay isang malaking bitag. Sa paparating na mga gawaing construction, ang buong proseso ng konstruksyon ay magiging mahirap. Pagkatapos, nagkaroon ng protesta ng mga lokal na nagdulot ng malaking problema para sa mga kontratista. Pinigilan ni Philopo ang kanilang plano, gamit ang lahat ng uri ng paraan upang sirain ang dalawang kumpanyang ito. Sa huli, ang magkabilang panig ay ganap na bumagsak at ang kontrata ay nilabag. Ang dalawang kumpanya at ang internasyonal na demanda ni Philopo ay tumagal ng 7 hanggang 8 mahabang taon. Kahit noong na-reincarnate si Jasper, wala pa ring resulta. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Jasper kay Zachary, "Tito Zachary, nakatanggap ako ng balita mula sa isang kaibigan na hindi ito simpleng kontrata. Baka magbago ang isip ni Philopo. Baliwala ang lahat ng iba pa, bakit kakaunti ang mga domestic na kumpanya ng Philopo na nakikipaglaban para sa pagkakataong ito? Dapat kang mag-ingat dahil hindi ito normal." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 934. Kung posible, iminumungkahi kung i-convert ang mga tawag ni Bob sa cash. Sulit pa rin kahit maliit lang. Oo, ito ay isang malaking bitag, ngunit mahalagang tandaan kung sino ang papasok dito. Sa opinyon ni Jasper, kung si Zachary ang pumasok dito, kung gayon ito ay isang bitag. Kung si Bob at ang iba pa ay pumasok dito, magiging magandang balita ito. Nagulat si Zachary sa mga sinabi ni Jasper. Saglit siyang nag-isip, walang balak na tanungin si Jasper kung sino ang kaibigan niya. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kani-kanyang channel sa ngayon at ang pagtatanong tungkol dito ay maliwanag na isang hindi matalinong hakbang na gagawin kahit gaano pa sila kalapit. Kaya naman, nagtanong si Zachary bagkus ay sinimulan niyang hindi mawala-alang ang bagay na ito. Iniligtas nito si Jasper sa paghahanap ng dahilan. Siyempre,
Wala siyang kaibigan na nakatanggap ng balita mula kay Phil Opo. Ang lahat ng mayroon siya ay ang kanyang mga alaala bago ang reincarnation. Gayunpaman, ito ang pinakamalalim na sikreto ni Jasper, isang hindi niya dapat ibahagi sa sinuman. Sige, magpapadala ako ng mag-iimbestiga. Kung may kakaiba tungkol dito, gagawin namin ang sinasabi mo. Nakahinga ng maluwag si Jasper matapos marinig ang sinabi ni Zachary. Sa inasal ni Zachary, alam niyang seryoso si Zachary sa sinabi niya. Sa paghusga mula sa mga kakayahan ng mga batas, sa tuwing may napansin silang mali at nagsimulang mag-imbestiga, bihira ang mga bagay na hindi napapansin. Kuwait. Habang nag-uusap sina Jasper at Zachary sa ward, sa isang lugar sa bahagi ng Norritos City na binabantayan ng husto. Isang kotse ang nakaparada sa pintuan, at nakatayo sa tabi nito ang isang matangkad at matipunong lalaki. Nakatingin pa rin siya sa nakalock na gate na parang may hinihintay. Maya-maya, may kumalabog na tunog ng metal at bumukas ang pinto ng may langit-ngit. Isang bagbog na binata ang sumuray-suray sa labas. Si Conrad iyon. Nang makita niya kung gaano kalungkot at walang kaluluwa si Conrad, hindi kumunot ang noo ng matangkad at matipunong nasa katanghaliang gulang. Pinigilan niya si Conrad na magsalita, at sinabing, "Let's go. Mag-usap tayo pagbalik natin." Tumanggo si Conrad at sumakay sa sasakyan kasama ang kanyang ama na si Steven. Umandar ang makina ng sasakyan at nagsimulang magmaneho ng tuloy-tuloy sa kalsada. Halos hindi maramdaman ang anumang panginginig. Sa kabila noon, parang alon ang puso ni Conrad. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang pagkakamali, awa sa kanyang ama, at pagkamuhi kay Jasper. Naayos ko na ang bagay na ito para sa iyo, nagbabayad ng kabayaran, at nangako. Wala nang magtatanong sa iyo ng kahit ano tungkol sa utang na iyon, sabi ni Steven kay Conrad. Ang kalmado niyang boses ay umalangaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Dahan-daang ikinuyom ni Conrad ang kanyang mga kamao, na nagsasabing, ito ang pakana ni Jasper, Dad. Nakipagsabuatan siya sa mga taong iyon para ilagay ako. Tingnan mo ang sinasabi mo. Sumirit si Steven, tinitigan si Conrad at sinabing, hindi mo ba alam kung ano ang maaari mong sabihin at kung ano ang hindi mo masasabi? Sino sa tingin mo si Jasper? Hindi mo ba alam kung saan ka nag-walk out? Paano kaya sila nakipagsabuatan kay Jasper? Paano kanila naaresto kung wala kang iniiwan na bakas? Lahat ay ginawa ayon sa batas. Ikaw ang naguguluhan dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 935. Nang mapagtantong mali ang sinabi niya, huminga ng malalim si Conrad at sumandal sa malambot na upuan ng kotse habang nakapikit. He muttered under his breath, mali ang sinabi ko, pasensya na. Ikaw ang anak ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Napabuntong hininga din si Steven. Akala ko mature ka na para pumasok at humawak ng negosyo ng pamilya para sa akin, pero ngayon parang kulang ka pa rin sa karanasan. Masyado kang obsessed pagdating kay Jasper. Binuksan ni Conrad ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ko siya dapat kalabanan, Dad? Inilagay ni Steven ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabi sa malalim na boses, pag-isipan mo ito. Magkakaroon ka ba ng salungatan kay Jasper kung hindi ka hinikayat ng mga lalaki mula sa Harbor City na makipag-alyado sa kanila para sa ilang mga benepisyo? Hindi ka sana. Ngayon, wala na ang mga Lancaster at Langdon, naiwan ang kaguluhang ito. Bumalik na sila sa Harbor City habang paulit-ulit kang dumaranas ng matinding pagkatalo. Kaya mo bang kalkulahin ang mga pagkalugi na naranasan mo? Matapos marinig ang sinabi ni Steven, walang gana na sinabi ni Conrad, hindi ko kayang matalo kay Jasper. Kaya nga sabi ko obsessed ka eh. Umiling si Steven na mukhang mas dismayado. Dapat alam mo na nagnenegosyo ang pamilya Monty. Mga negosyante kami at gayon din si Jasper. Ang pinakadakilang bawal sa larangan ng negosyo ay hayaan ang iyong mga emosyon na makaapekto sa iyong desisyon. Kapag sa wakas ay makakausap at makakatawa ka na ni Jasper, marahil ay umupo ka pa at pag-usapan ang isang pakikipagsosyo sa negosyo sa kanya, doon ka na talaga nag-mature. Galit na sabi ni Conrad, no way. Tatapakan ko si Jasper sa lupa. Hindi ko sinasabing mali ang iniisip mo. Walang ganap na kaibigan o ganap na kaaway sa larangan ng negosyo. Saan man ang tubo ay kasangkot,
ang mga pakikipagsosyo at mga kaaway ay maaaring mabuo. Ikaw, gayunpaman, ay nabigo sa bagay na ito. Kung may partnership ngayon na magagawa ninyo ni Jasper ng magkasama na posibleng magkamit ka ng maraming benepisyo, kung gayon, sa pagkakaintindi ko sa pagkatao mo, mas gugustuhin mong talikuran ang mga benepisyong iyon kaysa hayaan itong makuha ni Jasper, di ba? Matapos marinig ang tanong, ibinuka ni Conrad ang kanyang bibig upang sumagot ngunit sa huli ay malungkot na sumagot, oo. Palaging nalalantad sa harap ng kanyang ama ang kaloob-loobang pag-iisip ni Conrad. Ang mga salita ng kanyang ama ay eksaktong kanyang iniisip at kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga sinasabi kong immature ka. Remember what Jasper did last time when you approached him with the fake partnership. Hinala lang niya ang iyong motibo ngunit hindi niya tinanggihan ang iyong pakikipagsosyo. Sa halip, pumunta siya at inimbestigahan ang bagay na iyon. Kung ito ay naging tunay, hindi siya tatanggi. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang natalo kay Jasper. Hindi ka naman mas masama kay Jasper, ipinanganak ka lang sa maling pamilya. Naiinis na sabi ni Conrad, anong ibig mong sabihin, Dad? Anak mo ako. Si Jasper ay walang iba kundi isang mahirap na ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka ngunit sinasabi mo na ako ay ipinanganak sa maling pamilya. Umiling si Steven. Ikaw ang anak ko, kaya naging smooth sailing ang lahat para sa iyo. Lumaki ka sa lahat ng gusto mo. Kahit na nagsusumikap ka hindi tulad ng ibang hedonistic na mga anak ng mayayamang pamilya, hindi mo kailangang gumiling at bihirang matamba ng lipunan. Ito ang lahat ng bagay na hindi mayaalok sa iyo ng pamilya Monty. Tingnan mo si Jasper, lumaki siya sa isang kapaligiran kung saan napapaligiran siya ng mga malisyosong tao. Kung gusto niyang bumangon, kailangan niyang maunawaan ang mga intensyon ng bawat taong kumakatok sa kanyang pintuan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Iyon ay dahil alam mong hindi ka sasaktan o pagsisinungalingan ng mga taong iyon, kaya't nasanay ka ng pinupuri at sa tatak ng tinatawag na henyo na isang beses lamang tuwing 50 taon. Ito ang lahat ng iyong mga tanikala. Siguro hindi ito gaanong kapansin-pansin, ngunit kapag nakaharap mo ang isang tulad ni Jasper, siya ang magiging jinx mo at makakaranas ka ng matinding pagkatalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 936. Dahil sa sinabi ni Steven, hindi na nakaimik si Conrad. Narinig niya ang mga katulad na bagay mula kay Jasper. Nang marinig ang parehong mga salita mula sa bibig ng kanyang pinakamalapit na miyembro ng pamilya at ng kanyang kaaway, nagsimula siyang magtaka kung ito ba talaga ang kanyang kasalanan. Tulala si Conrad na tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan, na tila hinihigop ang kanyang isip, katawan, at kaluluwa mula sa kanya. Maging ang kanyang mga mata ay nanlalabo na. Sa sandaling ito, isang malapad na kamay ang nakapatong sa kanyang balikat, kasunod ang malumanay na boses ni Steven. Conrad, hindi naman nakakatakot ang matalo. Walang mananalo magpakailanman. Gayunpaman, kailangan mong malaman kung bakit ka nawala at pagbutihin ang iyong sarili. Palakasin ang iyong sarili at bumalik upang hanapin ang kaluwalhatian na pagmamayari mo. Ito ang inaasahan kong gawin mo. Sa pakikinig sa malumanay na mga salita ng paghihikayat ng kanyang ama, nakaramdam si Conrad ng bukol sa kanyang lalamunan at sinakal ang mga salitang, ngunit natalo ako ng husto sa maraming magkakasunod na beses. This time alone I've lost 2 billion and now we are having financial difficulties all because of me. Ito ay lahat ng walang kabuluhang bagay. Tinapik ni Steven ang balikat ni Conrad at sinabi sa mahinang boses, lulutasin ko ang mga problemang ito, ngunit mula ngayon, kailangan mong mag-concentrate ng buo sa pagsasanay sa iyong sarili. Ang pagkatalo kay Jasper ay hindi ang dapat mong isipin ngayon. Sa halip, dapat mong pag-isipan kung paano hawakan ang iyong sarili. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho simula bukas. Hahawakan ko ang mga gawain ng kumpanya at ibabalik ko ang tungkulin sa iyo kapag maaari kang tumayo muli. Pasensya na po, tatay. Sabi ko naman sa'yo, anak kita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kuwit, bagaman mapanganib, ang pinsala ni Henry ay isang mababaw na pinsala lamang. Sa loob lang ng 2 araw, tumatalon-talon na ang brat na ito, hinahabol si Jasper pababa para magtanong tungkol sa malaking regalo. F***, kumuha ako ng kutsilyo para sa iyo.
Hindi ka naman magiging kasuklam-suklam para magsinungaling sa akin, di ba? Sa maliwanag na ilaw na ward, pinalaki ni Henry ang kanyang mga mata at tinitigan si Jasper, mukhang lubhang maingat. Tamad na sabi ni Jasper, bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Kung sasabihin kong may regalo para sa iyo, magkakaroon ng regalo. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras. Kapag naka-recover ka na sa iyong injury, malapit na ang oras. Kinawayan ni Henry ang kanyang mga braso at sinabing, matagal na akong nakabawi. Kung hindi dahil sa mga babong doktor na yan, matagal na akong na-discharge. Ginagawa nila yon para sa ikabubuti mo at tinatawag mo silang tanga. Ang mga taong katulad mo ay nararapat na itapon sa gilid ng kalsada. Walang mangihistorbo sa iyo dyan, masungit na sabi ni Jasper. Sumando si Henry sa higaan ng ospital, casual na pinag-cross ang kanyang mga paa, at kinukat ang kanyang bibig, sinabing, ginagawa nila ito para sa aking kapakanan. Ginagawa nila ito para sa isang kabuhayan at alam ko na mas mahusay kaysa sa iba pa. Kung ano man ang dahilan, kailangan mo pa ring makinig sa mga doktor. Mapapalabas ka lang kapag pinayagan ka nilang ma-discharge. Napatingin si Jasper kay Henry. Ang iyong ama ay sumakay sa umaga ng flight pabalik sa Harbor City ngayon. Binigyan na niya ako ng gawaing ito, kaya wala kang pagpipilian. Humikab si Henry at magsasalita na sana nang mag-ring ang telepono ni Jasper na naputol ang sunod-sunod niyang reklamo. Tiningnan ni Jasper ang unknown local number at piniling sagutin ang tawag. Hello, ito si Jasper. Oy, si Steven pala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 937. Nako, si Old Master Monty pala. Paano kita matutulungan? Magkita tayo at mag-usap. Hindi ka naman tatanggi di ba, Jasper? Oo naman. Kuwit. Sa harap ng coffee shop na walang signboard. Itinaas ni Jasper ang kanyang ulo at may kaina-hinalang tumingin sa kakaibang tahimik na lugar na ito na kahit medyo desyerto sa kabila na matatagpuan ito sa isang abalang lugar. Kung hindi sinabi ni Steven sa kanya ang tungkol sa lugar na ito, hindi niya malalaman na mayroong isang elegante at tahimik na coffee shop na tulad nito sa pinakamataong lugar ng Norritos City. Sino ang magpapatakbo ng negosyo nang hindi nagsabit ng signboard? Habang nag-iisip si Jasper kung tatawagan ba si Steven, bumukas ang pinto ng courtyard. Lumabas ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok. Ang matanda ay nakasuot ng simpleng damit at may napakabait na mukha na makapagpapatahimik ng sinuman. Mukha lang siyang lolo sa kapitbahayan. Mr. Lane. Tawag ng matandang lalaki sa malambing na boses, mukhang napakagalang. Oo, inimbitahan ako ni Mr. Monty and I'm here for the appointment, magalang na sagot ni Jasper. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ng matanda. Iniwasan niya ng pangalawang sulyap si Jasper dahil sa kanyang pinong tindig, tumabi, at itinaas ang kanyang kamay upang akayin siya papasok sa looban, at sinabing, matagal nang naghihintay si Old Master Monty. Please come in with me, Mr. Lane. Please lead the way, Mr. Nakangiting sabi ni Jasper. Tumango ang matanda at pinona ang daan na may ngiti sa labi. Sinundan siya ni Jasper sa looban. Pagpasok pa lang niya sa looban, naramdaman niya na para siyang nakatuntong sa isang bagong mundo. Ang looban ay puno ng mga bulaklak at nalililiman ng mga puno. Habang naglalakad siya sa tila sinaunang koridor, naririnig niya ang tunog ng malinaw na agos na umaagos sa ilalim ng kanyang mga paa. Palibhas ay hiwalay sa pagmamadali at pagmamadalian ng labas ng mundo, sila ay pumasok mula sa isang konkretong gubat patungo sa paraiso na may mga luntiang burol at malinaw na batis. Pagkaraan ng 2 hanggang 3 minutong paglalakad, nakita ni Jasper ang isang matangkad at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang courtyard pavilion. Nakakasual na damit ang lalaking ito at nakangiting tumingin sa kanya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Steven Monty, ang tunay na gulugad ng pamilya Monty at ang dating pinuno ng pamilya Monty na napabuntong hininga sa paghanga ni Dawson sa pagbanggit lamang ng kanyang pangalan. Jasper Lane, Mr. Steven Monty. Nakangiti silang nagpalitan ng tingin at bakas sa mukha nila ang paghanga sa isa't isa. Halika, maupo ka, iniaya ni Steven kay Jasper na maupo. Ito ay isang lugar na idinisenyo at itinayo ko ng pribado.
Ito ay isang tahimik na lugar upang makapagpahinga kapag ako ay abala. Hindi ito bukas sa publiko, at ikaw ay itinuturing na unang tagalabas na bumisita sa lugar na ito. Ano sa tingin mo? Pagkaupo nilang dalawa, nakangiting sabi ni Steven kay Jasper. This is a very unique place, puri ni Jasper habang nakatingin sa kanyang paligid. Hindi nakapagtataka na walang signboard ang tinatawag na coffee shop na ito. Ito ay isang lugar na binuksan lamang ng may-ari para sa kanyang sariling kasiyahan. Sa paksa ng pagmamalabas, ang mga matatandang henerasyon ay mas mahusay dito. Ang mga ordinaryong mayayamang bata ay bibili ng isang bangkos ng mga mararangyang produkto, isang vilya, isang marangyang kotse, o isang yate. Si Steven naman ay bumili ng buong courtyard sa downtown. Sa sandaling magsara ang mga pangunahing pintuan, ang lugar na ito ay agad na nagbago sa isang mini-secret na hardin. Tumawa si Steven at sinabing, ang mga tao ay madalas na nakikipaglaban para sa pera, karera, at katayuan sa simula, at kapag nakamit nila ang isang tiyak na antas ng tagumpay, gagamitin nila ang kanilang natamo upang masiyahan sa buhay. Ano ang silbi ng kumita ng napakaraming pera at makakuha ng mataas na posisyon kung hindi man? Talagang matalino iyan, Mr. Monty. May sentiments exactly, nakangiting sabi ni Jasper. Sa pagkakataong iyon, bumalik ang matandang nagdala kay Jasper kay Steven na may dalang coffee set. Pagkatapos magsindi ng mabangong kandila, nagsimula siyang magtimpla ng kape ng walang salita. Oh, ang paraan ng kape. May dahilan kung bakit tinatawag ang kape na way of life. Ang butil ng kape ay gumagawa ng kape, at ang kape ang magdadala sa iyo sa katotohanan. Jasper, subukan mo itong tasa ng kape. Habang sinasabi ni Steven ang mga katagang iyon, bigla siyang kumuha ng isang tasa ng kape at iniabot kay Jasper. Napaangat ang mga mata ng matanda na nagtitimpla ng kape sa kanyang kilos. Gulat niyang sinulyapan si Steven, marahil ay dahil sa pagtataka niya kaya medyo nanginginig ang mga kalmado at matatag niyang mga kamay. Nakatrabaho niya si Steven sa loob ng 30 taon at napanood pa niya si Conrad na lumaki. Ang kanyang apelyido ay Whitlock, at maging si Conrad ay tinawag siyang Lolo Whitlock. Hindi pa niya nakitang ganoon ang pakikitungo ni Steven sa isang tao kahit na matagal na siyang nagtatrabaho para sa kanya. Ito ay isang binata na nasa early 20s din. Si Jasper, gayunpaman, ay hindi gaanong alam tungkol sa panloob na kwento at naisip lamang na si Steven ay labis na nagpapakumbaba sa kanyang sarili sa kanyang harapan. Kinuha ni Jasper ang tasa ng kape at humigop. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, dinama ang malakas at mabangong lasa ng kape na gumugulong sa kanyang bibig. Lalong gamaan ang pakiramdam niya. Masarap itong kape. Nagmulat ng mata si Jasper at nagpuri. Tumawa si Steven at sinabing, magkaroon pa ng ilang tasa kung maganda ito. Nang matapos silang uminom ng kape, nag-isip sandali si Steven bago dahan-daang sinabi. Jasper, ako na ang mamamahala sa Monty Group mula ngayon. Maaari akong gumawa ng isang serye ng mga madiskarteng pagsasaayos, marahil kahit na maglabas ng ilang mga pagkakataon upang makipagsosyo sa JW. Hayaan mo akong magkaroon ng karangalan na makipagsosyo sa iyo pagdating ng oras. Napatingin si Jasper kay Steven. Alam niyang magsisimula na ang highlight ng meeting ngayon. Paano si Conrad? Tanong ni Jasper. Masyado siyang pagod at kailangan niya ng magandang pahinga. Nakangiting sabi ni Steven kay Jasper, nakagawa siya ng ilang mga pagkakamali sa direksyon na nagresulta sa napakalaking pagkatalo. Okay lang naman. Ito ay maaaring gawin at iligtas. Kaya naman, nagpa siya akong hayaan siyang magpahinga habang pinamamahalaan ko ang Monty Group pansamantala. Makahulugang sinabi ni Jasper, nagtataka ako kung paano mo pinaplanong bumawi at iligtas ang mga pagkalugi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 938. Natawa si Steven nang marinig ang sinabi ni Jasper. Itinuro niya ang patio at nagtanong, ano sa palagay mo ang patio na ito? Kung nagustuhan mo, ireregalo ko sayo. Ang regalong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Masyado kang mapagbigay, Mr. Monty, sabi ni Jasper. Bagamat sinabi niyang malaki ang halaga ng patio, talagang ipinapahayag niya ang kanyang nakatalukbong pagtanggi. Sinisikap ba ng lalaking ito na alisin ang puot sa isang patio? Paano kaya papayag si Jasper na mangyari iyon?
Kinuha ni Steven ang pahiwatig at sinabing, ito ay regalo lang. Nagkamali ang Monty Group nang pumalit si Conrad. Babalik na ito sa tamang landas. Ang pagkakaiba-iba ay hindi ganap na imposible, ngunit hindi kami maaaring sumuko sa mga batayan ng Monty Group sa pagtugis ng diversification. Ang Monty Group ay sasabak lamang sa industriya ng mineral at hindi na makikipagsapalaran sa ibang larangan. Kung ang patio lang ang lead-in na walang nagmamalasakit, kung gayon ang sinabi ni Steven ay napakahalaga. Ang Monty Group ay hindi makikipagsapalaran sa ibang mga industriya nang hindi bababa sa 3 taon. Sa Southeast Province ngayon, mayroon lamang 2.5 lokal na kumpanya na may kakayahang makipaglaban. Ang JW Consortium ni Jasper ay binibilang bilang isa. Ang Monty Group ay binilang bilang isa. Ang Schuler Group ay binibilang bilang kalahati. Malaki ang pamilihan ng Southeast Province, na sumasaklaw sa isang lugar na 110,000 square kilometers na may 9 na prefecture level na lungsod, 20 administrative county, at 60 milyong tao. At the same time, medyo maliit din. Kung tutuusin, kakaunti lang ang nakakakuha ng mata ni na JW at Monty Group. Bukod dito, isang pinuno lamang ang pinapayagan sa bawat industriya. Tumawa si Jasper. Naiintindihan mo ng mabuti ang mga prinsipyo ng tama at mali. It would be irrespectful of me as a junior if I continue to shilly-shally. Nang marinig ni Jasper ang kanyang sarili bilang junior, napangiti si Steven sa loob. Tumayo si Steven at inilahad ang kanyang kamay kay Jasper, at sinabing, congrats sa ating dalawa, kung gayon. Congratulations sa ano? Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Steven at nagtatakang nagtanong. Sa pagkakaroon ng bagong kaibigan at kaunting kaaway. Pinagmasdan ni Steven ang pagpasok ni Jasper sa sasakyan at umalis. Nakatayo sa pintuan, unti-unting napawi ang ngiti ni Steven. Hindi siya mayabang sa tagumpay at hindi rin nasesaire sa kabiguan. Mukha siyang walang pakialam at casual ngunit kaya niyang gampanan ang malalaking responsibilidad. At the same time, alam niya kung kailan siya asenso at atres. Napaka-unpredictable ng batang ito. Talagang natalo si Conrad sa isang karapat-dapat na katunggali. Pagtayo sa tabi ni Steven, nagtanong si Mr. Whitlock, ibibigay mo ba talaga itong patio kay Jasper, Mr. Steven? Ito ang paborito mong lugar. Kumaway ang kanyang mga kamay, sinabi ni Steven, ibinigay ko na ang ibinigay ko. Ang lahat ng ito ay materyalistikong bagay. Ano ang mali? Sa tingin mo ba nakakaawa na umalis sa lugar na ito, Mr. Whitlock? Tumawa si Mr. Whitlock at sinabing, kung ito ang gusto mo, Mr. Steven, wala akong dapat ikaawa. Hindi ka makakagawa ng omelet nang hindi nabibiyak ang itlog. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko ngayon, pero binibili ko ang 3 taon na oras para kay Conrad. Sana, maintindihan niya, mahinahong sabi ni Steven. Huwag kang mag-alala, Mr. Steven. Si Mr. Conrad ay matalino. Kahit na ang kanyang kumpiyansa ay nakakuha ng malaking hit pagkatapos dumaan sa ilang mga pagkabigo, siya ay nagpapakita ng pag-unlad. Naniniwala ako na hindi kanya pababayaan, sabi ni Mr. Whitlock para aliwin siya. Tumawa si Steven at sinabing, salamat sa magagandang salita. Tara na, dapat tayong bumalik at ipaalam sa mga katulong na linisin ang lugar na ito bago ilipat ang pagmamayari kay Jasper. Hindi na tayo babalik dito. South Peace River Tower, sa opisina ng JW Investment Company. Si Wendy ay nagtatalaga ng trabaho sa kanyang mga nasasakupan. Mr. Ardolph, ito ay isang napakahalagang kaso kaya dapat mong sundin ng mabuti ang iyong koponan. Siyasatin ang background ng kabilang partido, at ang iba pang nauugnay na gawain ay dapat ding gawin ng walang kabiguan. Tsaka siksikan tayo sa oras, kaya 1 linggo lang ang maibibigay ko sayo. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag na Mr. Ardolph. M.S. Schuler, malaking hamon iyon para sa akin. Kaya kung tapusin ang trabaho dahil responsibilidad ko iyon, ngunit napakaikli lang ng 1 linggo. Kailangan ko ng kahit kalahating buwan para makakuha ng ilang resulta. Nakasimangot si Wendy na nakaupo sa likod ng desk. Isinara niya ang folder at tumangala kay Mr. Ardolph. Kalahating buwan para makakuha ng ilang resulta. Kung magtatagal man ito,
hindi mo ba naisip na mas mabuti kung makuha ko ibang tao para gawin ang trabahong ito? Masasabi ni G. Ardolph na hindi nasisiyahan si Wendy at hindi na nang ahas na magsalita pa. Alam ng lahat sa kumpanya na karaniwang hindi makikialam ang amo. Kung may nangyari, tatalakayin lamang nila ito sa CFO, Chief Financial Officer na si Wendy Schuler, at sa CO, Chief Operating Officer na si Malcolm Malabo. Sa pagitan nila, si Wendy ang lady boss, kaya siya ang may huling say sa kumpanya. Ang babaeng amo ay kadalasang madaling kausap at hindi kapani-pani walang magiliw. Bagaman kapag may trabaho, hindi siya nagpapakita ng nararapat na paggalang sa damdamin ng sinuman. Sa panahong ito, may mga senior executive na umiyak pagkatapos niyang punahin. May mga na-dismiss pa nga. Napakaraming pera ng kumpanya para kunin ka dahil kinikilala namin ang iyong kakayahan. Kung hindi mo makumplito ang mga gawain na hinihiling sa iyo ng kumpanya na gawin sa oras, nangangahulugan iyon na nagkamali ang kumpanya sa pagkuha sa iyo. Na-overestimate ka namin. Para sa mga empleyadong nabigo upang matugunan ang mga inaasahan para sa kanilang posisyon at ang pera na kanilang kinikita, ang kumpanya ay walang pagpipilian kundi kumilos alinsunod sa mga patakaran at regulasyon. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Nang marinig ang sinabi ni Wendy, malakas na tumugon si Mr. Ardolph, naiintindihan ko. Huwag mag-alala, Ms. Schuler, gagawin ko ito sa loob ng 1 linggo kahit na kailangan kong mag-overtime. 1 linggo mula ngayon, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng impormasyon para tingnan mo. Go on then, walang pakialam na sabi ni Wendy. Nakahinga ng maluwag si Mr. Ardolph at tumalikod na para umalis nang makita niya ang big boss na si Jasper na nakatayo sa pintuan na nakangiti. Siyempre, hindi nakangiti sa kanya ang big boss. Ganun pa man, nanlalamig pa rin si Mr. Ardolph nang maingat niyang batiin at may walang katapusang paghanga. Hello, Mr. Lane. Manam. Hello. Ikan-away ni Jasper ang kamay niya. Pwede ka nang lumabas. Nang umalis si Mr. Adolph, tumayo si Wendy mula sa likod ng mesa na may pagtataka at binati si Jasper, ano ang nagdadala sa iyo dito? Nakangiting hinawakan ni Jasper ang mga kamay ni Wendy, at sinabing, kung hindi ako sumama, hindi ko malalaman na mayroon tayong kamay bakal na reyna sa kumpanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 939. Medyo nahiya si Wendy sa sinabi ni Jasper. Bagamat hindi nagtagal, napakunot ang noo niya at sinabing, kung hindi dahil sa iyo, ang amo na laging wala at walang ginagawa, hindi rin ako magiging ganito. Ngayong lumalago na ang kumpanya at mas marami na tayong negosyo, dumarami na rin ang mga empleyado natin. Kung hindi ako maglalagay ng isang saloobin at gagamit ng ilang paraan, sa halip ay mabuli ako ng mga matandang ibon na iyon sa trabaho. Umupo si Wendy sa sopa na mukhang pagod at sinabing, ngayon naiintindihan ko na kung bakit napakahirap na makilala ang aking ama noong bata pa ako. Nakakapagod mag-manage ng company. Ito ay pagkatapos naming ipatupad ang structural optimization sa kumpanya. Kung hindi dahil sa mga sangay ng kumpanya mismo ang humahawak sa karamihan ng mga negosyo, sa palagay ko kailangan ko talagang i-clone ang sarili ko para matapos ang napakaraming gawain. Nang marinig si Wendy na nagbubulungan, nabihira, binuhusan siya ni Jasper ng isang basong tubig at sinabing, kung talagang pagod ka na, magpahinga ng ilang araw para makapagpahinga. Napakalaki ng kumpanya at laging may mga taong mag-aalaga sa kumpanya. Hayaang ibahagi ni Malcolm ang iyong mga pasanin, at kung hindi iyon sapat, umarkila ng ilan pang tao na makakagawa nito. Walang katapusan ang trabaho. Hindi magiging sulit kung magdusa ka sa pagka-burnout. Hinawakan ni Wendy ang baso ng tubig na binigay sa kanya ni Jasper at humigop. Hindi ako komportable na iwanan ang napakaraming gawain sa iba. Pagkasabi nun ay pumikit siya at tumingin kay Jasper. Bakit ang aga mo ngayon? Nilero ni Jasper ang mga daliri ni Wendy at walang pakialam na sinabi, pumunta ako para kausapin si Steven. Steven, tatay ni Conrad, ang dating pinuno ng pamilya Monty. Ano ang pinag-usapan ninyo? Tuluyan nang napukaw ang kuryosidad ng babae. Tumalikod si Wendy at umupo sa couch, humarap kay Jasper habang excited na nagtatanong. Ano pa ba ang maaari nating pag-usapan? Kung balak niyang panindigan ang anak niya, wala siyang dapat pag-usapan sa akin.
Since he wanted to talk, then it's definitely a compromise. Sabay-sabay kaming umatras. Hinayaan ko ang bagay na bumaba, samantalang ibinalik ni Conrad ang posisyon ng awtoridad sa pamilya sa kanyang ama. Gayun din, ang pamilya Monty ay hindi sasali sa mga industriya maliban sa mga mineral sa loob ng 3 taon. Ito ay magbibigay sa JW ng pagkakataong umunlad sa loob ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 taon, hindi na matatakot si JW sa sinuman. Nag-uumapo sa kumpiyansa si Jasper habang siguradong sinabi niya. Iyon lang. Halatang medyo nadismaya si Wendy. Nakatanggap din ako ng isang liblib na patio sa downtown. Sa tingin ko, magugustuhan ng tatay mo ang lugar na iyon. Ililipat ko sa pangalan niya para makapunta tayo at makapagpahinga tuwing free tayo, nakangiting sabi ni Jasper. Paglipat, huwag kang mag-abala. Ganun din naman, sabi ni Wendy. Habang nag-uusap sila, muling nagring ang phone ni Jasper. Ang tumatawag ay si Daryl na kasalukuyang gumagawa ng isang business project. Sa telepono, mas mature ang boses ni Daryl kaysa kanina. Jasper, ako ito, Daryl. Tanong ni Jasper, alam ko. Anong meron? Jasper, ang aming unang Hello Hot Pot restaurant ay magbubukas ngayong gabi. Gusto mo bang pumunta at subukan ang pagkain? Nag-aalalang tanong ni Daryl. Samantala, sa loob ng bagong ayos na hot pot restaurant sa mataong downtown ng Norritos City, ang mga ilaw at may kulay na mga banner ay nasa buong lugar. Nakatayo sa tabi ni Daryl na kasalukuyang kausap si Jasper sa telepono ay isang binata at matipunong lalaki. Umaasang tumingin ang lalaki kay Daryl habang hinihintay ang resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Daryl ang telepono at tuwang-tuwang sinabi sa lalaki, tapos na. Sabi ni Jasper sasama siya kay Wendy. Talaga, gulat na bulalas ng lalaki. Pagkatapos ay ikinaway niya ng husto ang kanyang kamao, na nagsasabing, ang galing. Ang lalaking ito ay si Jonas Yale, ang nagtatag ng Hello Hot Pot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 940. Kung ikukumpara sa pagiging musmos ni Daryl, si Jonas ay isang lalaking mas malalim ang iniisip. Sa katunayan, pagkatapos malaman na si Jasper ay pinsan ni Daryl at ang kapangyarihan ni Jasper mula sa ilang mga kaibigan, si Jonas ay nanumpa na hawakan ng mahigpit ang mahalagang kayamanan na si Daryl kahit na ang ibig sabihin nito ay ipagsapalaran ang lahat ng mayroon siya. Ito ay hindi dahil sa kung ano paman kundi dahil lamang sa may dakilang pinsan si Daryl. Si Jonas ay isang lubhang mapaghangad at tusong tao. Bagamat maganda ang negosyo sa ilan pang Hello Hot Pot restaurant na kanyang pinamamahalaan at ang kanyang kita sa araw-araw ay kasing dami ng sweldo ng isang karaniwang tao sa loob ng kalahating taon, hindi pa rin nasisiyahan si Jonas. Alam niya na ang mga tunay na mayamang malalaking boss sa mundong ito ay susuko sa kanyang maliit na negosyo. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung paano at hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong makipagsapalaran sa ibang bagay. Bukod dito, si Daryl ang pinakamabilis at pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya na bumangon ng mabilis. Sasangkapan ng matalas na sentido, napagtanto ni Jonas na hanggat kaya niyang humawak sa malaking barkong ito na si Jasper, kahit na maliit na posisyon lamang ito sa isang sulok, ito ay magiging isang magandang pagkakataon pa rin para sa kanya upang pumailang lang. Marahil ay magagamit ng Hello Hot Pot ang pagkakataong ito upang laktawan ang mahirap na yugto ng tradisyonal na pag-iipon ng kapital at dumiretso sa buong bansang pagpapalawak. Dahil sa mga interes na ito, mas nag-aalala si Jonas kaysa kay Daryl kung lalabas ba si Jasper ngayon. Sinabi ko naman sa iyo na darating talaga ang iyong pinsan, hindi ba? Nahihiya kang imbitahin siya kanina. Walang dapat ikahiya. Sa totoo lang, siya ang tunay na big boss dahil siya ang nagmamay-ari ng 60% ng shares. Paanong hindi siya pumunta sa pagbubukas ng aming unang sangay ng Norritos City ngayon? Tsaka pinsan mo siya, hindi stranger, tuwang-tuwang sabi ni Jonas kay Daryl. Napakamot ng ulo si Daryl sa simpleng pag-iisip. After months of working hard, mas maitim na ang kanyang kutis at kumikinang siya sa sigla. Hindi na siya ang parehong white-collar worker na nakaupo lang sa paligid habang naghihintay sa kanyang kapahamakan. Oo, salamat sa iyo, sabi ni Daryl mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatitig kay Daryl na sinamantala niya, si Jonas ay nagpakawala ng isang masayang ngiti at sinabing, let's go.
Ano ang gustong kainin ng iyong pinsan? Maaari tayong gumawa ng ilang paghahanda. Hindi natin siya dapat pabayaan ngayong gabi. Magkabalikat, magkapit-bisig, parehong excited na nag-usap patungo sa opisina sa gitna ng pagbati ng mga waiter. Sa sulok ng karamihan, isang 16 hanggang 17 taong gulang na batang babae na napakabata pa ngunit lumaki na bilang isang magandang babae ay namumukod tangi sa grupo ng mga magagandang waitress habang siya ay nahihiyang nakatayo sa isang tabi. Naiinggit siya sa mga amo habang lumalayo sila, iniisip kung paano niya mababayaran ang tuition fee ng kanyang nakababatang kapatid pagkatapos makuha ang sweldo ngayong buwan. Sa pag-iisip nito, mas lalong lumawak ang ngiti sa labi niya. Kahit nakasuot siya ng ordinaryong waitress uniform, hindi maitago ang kanyang kagandahan. Kuwit. Sa gabi, sa harap ng unang Hello Hot Pot branch ng Norritos City na maliwanag na naiilawan, pinalamutian ng mga makukulay na banner, at mataong may aktibidad, isang Bentley ang dahan-daang huminto sa kabilang kalsada. Okay, Julian. Humanap ka ng lugar para ay parada ang sasakyan at halika na at kumain ka na kapag tapos ka na, sabi ni Jasper kay Julian bago bumaba ng sasakyan. Nakangiting tumango si Julian para ipahiwatig na naiintindihan niya. Tumalikod siya at hinawakan ang kamay ni Wendy. Habang dinadala siya sa Hello Hot Pot, sinabi ni Jasper, "Hoy, hindi mo masasabi na hindi kita ihahatid sa labas para sa hapunan sa hinaharap. Mag-hotpot tayo mamayang gabi. Pwede kang umorder ng kahit anong gusto mo at ginagarantiya ko na hindi ka mabibigo." Talagang palihim ka. Humalaklak si Wendy. Sa entrance ng Hello Hot Pot, sinalubong sila nina Jonas at Daryl habang nakasuot ng suit. Lalakad na sana si Jasper nang mapansin niya ang isang mahiyain at maselang figurist sa sulok ng karamihan. Siya iyon. Matagal nang hindi nakakaramdam ng ripples sa puso si Jasper. Ngayon, ang payat at mahinang figurine na ito ay muling nagpakilos sa kanyang puso.